Isang nasugatan na batang lalaki na nakahudi ay nagtatago mula sa mga dambuhalang halimaw sa isang kakaibang lupain. Habang dumadaan ang mga halimaw, tinitingnan niya ang kanyang compass kung nasa tamang lugar siya. Nakita niya ang isang simbolo ng halimaw sa isang malaking pader at sa loob ng dingding ay isang kanlungan na protektado mula sa mga halimaw na nakatago sa likod ng dingding. Pagkatapos ang batang lalaki ay tinatanggap sa isang kagamitang pasilidad na tinatawag na Fenrir at siya ay lalahok na ngayon sa isang kwalipikadong pagsusulit upang sumali sa anti-origami punitive force na tinatawag na Monster Eaters. Sa likod ng arena ng pagsasanay, itinuro ng isang lalaking nakasalamin ang kanyang sorpreso tungkol sa pagtuklas ng isang tao mula sa labas ng mga pader na nagpapakita ng pagiging tugma bilang isang bagong uri. Pagkatapos ay naaalala niya ang pananaliksik na isinagawa kasama ang kanyang mga kasamahan upang magamit ang isang bagong mapagkukunan ng enerhiya na kilala bilang Oracle Cell. Magsisimula ang pagsusulit ng inilagay ng batang lalaki ang kanyang kamay sa isang makina at ang mga selyulang origami ay itinanim sa kanyang katawan. Gayon din ang isang pulseres ay sama-sama sa kanyang laman at nagiging nakatali sa kanya magpakailanman. Habang pinipili ng ibang mangmang na mga teenager na habulin ang mga babae, pinipili ng batang lalaki ang marangal na layunin upang labanan ang origami. Pagkatapos ng proseso, binabati siya ng coordinator ng pagsusulit para sa pagpasa at tinawag siyang Utsugi Lenka. Pagkalipas ng ilang araw, naglabas ng babala na maraming origami ang malapit sa nakabaluti na pader at ang pangalawang unit ay ipinadala upang labanan ang mga ito. Narinig ito ni Lenka at nag-zoom off para sumali sa crew ngunit pinigilan siya ng isang mahigpit na babae. Sinabi niya sa kanya at sa isa pang batang lalaki si Fujiki Kuta na maghanda para sa kanilang pagsasanay. Gayunpaman iginiit ng sabik na bata na si Lenka na gusto niyang tumulong ngunit sinabi ng ginang na ang kanyang pangalan ay Amemiya at ang kailangan lang niya mula sa kanya at ang pagkatapos ng utos ay ang kanyang kasunduan. Pagkatapos siya ay umalis at ang dalawang lalaki ay nagbubuklod sa kanyang kahigpitan. Gayunpaman nagsimula ang kanilang pagsasanay at natumba ni Lenka ang isang origami sa pamamagitan ng isang strike, ngunit ang pilay na si Kuta ay natakot at nahihi sa kanyang pantalon nang makita ang isa. Pagkatapos ay tumalon si Lenka kasama ang superhero at naglanding upang iligtas siya ngunit siya ay nalipol. Nadidismaya si Amemiya sa kanila dahil sa pagkamatay ng ilan ngunit sinabihan silang subukang muli. Pagkatapos ng sesyon nakita ni Lenka ang isang nasugatan na tao na binuhat sa kama at narinig niya ang iba na nagsasabi na ang kanyang pinsala ay maaaring napigilan kung ang backup ay dumating ng mas maaga. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Amemiya para sa pahintulot na magsanay muli at sinabi niya sa kanya na maglagay ng kahilingan sa terminal. Gayunpaman ang kanyang damas ay walang ideya kung ano ang gagawin at tumawag sa Kuta para sa tulong. Magsisimula ang simulation ngunit ang mga halimaw ay nagpupunas muli sa sahig kasama siya at sinabi sa kanya ni Amemiya na magpatuloy. Pagkatapos pumasok ang direktor ng sangay na si Johannes Shiksal at tinanong siya kung kumusta na si Lenka. Iniulat niya na ang kanyang oras sa labas ng pader ay nagbibigay sa kanya ng isang gilid ngunit siya ay nasa panganib din na mamatay ng maaga. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Johannes na hawakan siya ng mahigpit dahil bihira ang mga bagong uri ng kwalifikasyon. Pagkatapos ng pagsasanay tumitig si Lenka sa isang bintana na bigo sa kanyang sarili. Napansin ni Kuta na nag-aalok sa kanya ng inumin ang kanyang mood at dinala siya sa ibang compartment. Doon ipinakilala si Lenka kay Kusunoki Lika, ang punong inhinyero sa pagpapanatili na nagpakita sa kanya ng isang malaking sandata at tinawag itong kanyang halimaw na Arko. Lumapit dito si Lenka at tinitigan ito ng may pagkamangha habang sinabi ni Lenka sa kanya na ito ang tanging sandata na maaaring gumana laban sa origami at maaari lamang gamitin ng mga kumakain ng halimaw na tulad niya. Pagkatapos pinasalamatan ni Lenka si Kuta para sa eksibisyon at naglakad papunta sa kanyang silid. Sa kanyang paglalakbay nakakita siya ng ulat na matagumpay na natanggal ng unang unit ang core ni Avedra at mula nang kunin ni Rindo ang unit walang nasawi. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang compass at tiningnan ito. Samantala sa labas ng dingding isang malaking galit na halimaw ang naghahanap ng hapunan nito. Pagkatapos ng pagsasanay si Lenka ay naglakad pabalik sa kanyang silid ngunit nabangga si Hibari ang announcement lady. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at nagmamadaling pumunta sa control room ngunit nagpasya si Lenka na sundan siya. Sa control room inanunsyo ni Hibari na pinasok ni Origami ang settlement at narinig ito ni Lenka. Nang mapansin ang kanyang presensya sinabihan siya ni Amemiya na bumalik sa kanyang quarters ngunit ang isang alerto ay nagpapahiwatig na ang kabaligtaran na lugar ng paninirahan ay inaatake din.
Pagkatapos ay nagpadala si Amemiya ng utos na magpadala ng isang squad mula sa unang lugar ngunit itinuro ni Lenka na ang mga residente ay magiging toast na bago makarating ang squad na iyon. Sa kasamaang palad hindi maipadala ang isang unit mula sa loob ng pasilidad dahil walang magpapadala. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Lenka kay Amemiya na pumunta ngunit tumanggi siyang ipadala siya sa kanyang kamatayan. Gayunpaman hindi siya pinakinggan ni Lenka at nagmamadaling kunin ang kanyang halimaw na kaban. Para pigilan siya naglabas si Emiya ng utos na isara ang mga pader ngunit ipinakita ni Lenka ang kanyang kapangyarihan sa MC at tumalon sa mga dingding. Pagkatapos ay nagulat si Amemiya kay Johannes at nagpadala rin ng mga bumabalik na kumakain ng halimaw pagkatapos ni Lenka. Sa eksena dumating si Lenka na umaasang iligtas ang araw ngunit nakita niya ang isang kumakain ng halimaw na naruroon pinaputukan ang kanyang halimaw na arke sa mga halimaw. Biglang isang origami ang tumama sa Monster Eater mula sa likod at ang iba ay malapit ng kanselahin ang Pasko sa kanyang asno. Pagkatapos ay pumasok si Lenka sa labanan upang iligtas siya ngunit napag-aralan siya ng mga halimaw at nawala ang kanyang kaban sa proseso. Ngayon napapaligiran siya ng origami at sinabihan siya ng ibang kumakain ng halimaw na umalis dahil hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na wala ang kanyang kaban. Gayunpaman hinailan niya ang isang sandali at nagpakilala at sinubukang labanan ang mga halimaw gamit ang isang stick. Hindi sa sorpresa ng sino man siya ay napag-aralan muli ng mga halimaw. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibalik ang kanyang arka ngunit sinundan siya ng isang lumilipad na halimaw mula sa likuran at malapit nang maabutan siya. Sa kabutihang palad para sa kanya ang halimaw ay nasaksak mula sa itaas ng isang kumakain ng halimaw si Soma. Pagkatapos ay nakakita siya ng chopper sa kalangitan at isang babae si Sukuya ang tumalon sa pagbaril sa origami. Ang ikatlong lalaki ay dumapo na may hawak na sigarilyo sa kanyang kamay at hinihiwa ang ilan sa mga halimaw habang naglalakad na parang boss. Ang tatlong kumakain ng halimaw ang unang unit sa pangunguna ng nagsigarilyong si Rindo. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang dramatikong pagpasok nakipag-away sila sa mga halimaw at ginagawang parang mga underdog ang mga halimaw. Biglang narinig ni Lenka ang sigaw ng isang babae at nakita niya ang isang halimaw na sinusubukang kainin siya. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta doon kasama ang kanyang arka at sinubukan itong saksakin ngunit hindi umabot ang kanyang arka. Dahil sa kawalan ng pag-asa sinisigawan niya ang kanyang kaban upang tamaan ang halimaw at ito ay naging isang baril na nagpapadala ng isang masamang pagbaril sa halimaw. Dahil sa pagkilos na ito napagtanto ni Rindo na isa siyang bagong uri ng user at lahat ng nanunood sa screen ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Matapos sunugin ang halimaw sa isang malutong gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang halimaw na arke si Lenka ay nagtataka kung paano sa impyerno niya nagawang gawin ang makinis na paggalaw na iyon. Hindi nagtagal inatake siya ng isa pang halimaw ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito mabaril. Nagtataka sina Sukuya at Rindo kung ang kanyang nakaraang pagtatangka ay isang fluke lamang ngunit si Rindo ay sumisigaw sa kanya upang ibalik ang kaban sa anyo ng espada. Sa kasamaang palad hindi nagawa ni Lenka at si Sukuya ang bumaril sa halimaw mismo. Sa likod lamang nila lumitaw ang isang gutom na Vajra at napagtanto ni Rindo na ang misyon ay malapit nang maging isang malaking sakit sa kanila. Sinabihan ni Rindo si Sukuya na pigilan ang pagsulong ng Vajra habang inaalagaan niya ang mababang budget sa paligid nito. Pagkatapos nag-aalok si Lenka na tumulong ngunit sinabi niya sa kanya na magtago kasama si Eric ang nasugatan na kumakain ng halimaw at inutusan niya si Sukuya na ipakita sa kanyang ignorante na asno kung paano gamitin ang kanyang kaban. Pagkatapos ay itinago ni Sukuya si Eric sa likod ng isang pader at sinabihan siyang maghintay para sa backup. Sa kanyang garalgal na boses pinasalamatan niya si Lenka sa pagligtas sa kanya kanina at sinabihan siyang huwag mamatay. Pagkatapos ipinakita ni Sukuya kay Lenka ang mga pag-aandar ng ilang mga butones sa kanyang kaban at binalaan siya na huwag mahulog sa likuran niya na parang isang talunan. Pagkatapos ng pep talk pumasok sila sa larangan ng digmaan at binabaril ang anumang nakikita nila gamit ang kanilang mga kaban. Matagumpay na nasira ni Lenka ang isang halimaw at ngumingiti na parang nanalo lang siya sa Super Bowl. Pagkatapos ay tumingin siya at nakita si Rindo na nakikipaglaban sa galit na si Vajra. Pagkatapos ay tinulungan ni Sukuya si Rindo sa pamamagitan ng paghahagis ng kapsula na lumilikha ng liwanag upang hindi makakilos ang halimaw. Si Soma ang pinakakul na tao sa squad ay tumalon upang tapusin ang halimaw ngunit ang sabik na bata ay pinaputukan ang kanyang kanyen sa halimaw at sinira ito. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa halimaw at binaril ito bago nito matamaan si Soma.
Gayunpaman ang isang electric field ay kumikislap sa paligid niya at si Soma na nakakaalam kung ano ito ay tumalon palayo sa halimaw. Sa kasamaang palad si Lenka ay natama ng buttload ng mga electric bolts at nahimatay sa mga bisig ni Rindo. Sa pasilidad na gawa nilang iligtas si Lenka mula sa pagtawid ngunit itinapon nila ang kanyang asno sa bilangguan dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Pagkatapos niyang magising sinabi sa kanya ni Amemiya na ang kanyang kapalaran ay pagpapasya ng Board of Inquiry at pinagsisisihan niyang pinalabas ang kanyang pipi sa gusali. Sa kanyang paglabas nakilala niya si Rindo at nagtanong siya tungkol sa baguhan. Gayunpaman ibinato niya sa kanya ang isang bagay na nakita niya sa damit ni Lenka at nakilala niya ito. Sa board of meeting iminumungkahi ng matandang geezer na alisin ang arko ni Lenka ngunit ipinayo ni Johannes laban doon dahil bihira ang mga gumagamit ng new type. Gayunpaman hindi niya sila kinukumbinsi at ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa isa pang gumagamit ng new type sa ruta mula sa sangay ng Russia. Dumating si Rindo upang makilala si Lenka sa kulungan at pinuri siya sa pagkakaroon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay nagtanong si Lenka tungkol sa misyon at sinabi niya sa kanya na natalo nila ang Vajra ngunit hindi nakaligtas si Eric. Samantala sa eroplano ang isang doktor ay nagbibigay ng ilang mga table tasks sa gumagamit ng new type mula sa Russia si Alicia. Ipinaalam din niya sa kanya ang pagkakaroon ng new type user kung saan sila pupunta. Gayunpaman sa isang mapagmataas na saloobin sinabi niya na walang mas mahusay na gumagamit ng monster art kaysa sa kanya. Sa kulungan tinanong ni Lenka kung ano ang ibig sabihin ng Rindo na hindi nakaligtas si Eric at sinabi niya sa kanya kung paano ito nangyari. Matapos bumagsak si Lenka sa eksena inilayo siya ni Rindo mula sa Vajra habang nakipag-away si Soma. Pagkatapos naubusan ng amo si Sukuya at ang Vajra lahat ay naka-charge ay sinubukang iprito silang lahat gamit ang kuryente nito. Gayunpaman ang koponan ay namamahala upang makalayo mula dito at gayon din at ang pangalawang unit sa oras upang iligtas ang kanilang mga asno. Ang pangalawang pinuno ng unit si Tatsumi ay lumapit sa Rindo at kinuha si Lenka upang alagaan. Pagkatapos ay sinimulan ni Rindo ang kanyang killer chainsaw arc at tumalon patungo sa Vajra upang tapusin ang karera nito bilang isang halimaw. Matapos talunin ng Vajra ang babaeng iniligtas ni Lenka kanina hinawakan ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig at hiniling kay Rindo na pasalamatan si Lenka sa pagligtas sa kanya kapag siya ay nagising. Biglang isang origami na hindi alam kung kailan susuko ang naglulunsad kay Lenka na dinala ng paramedic. Upang iligtas siya isinakripisyo ni Eric ang kanyang sarili at napahamak ng halimaw. Mabilis itong pinatay ni Soma at tinanong ni Rindo si Eric para sa kanyang mga huling salita. Sa kasamaang palad hindi siya makapagsalita at ngumiti lang siya habang nakatingin kay Lenka. Matapos marinig ang kwento ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Eric nasira si Lenka ngunit ibinalik ni Rindo sa kanya ang kanyang bagay na naging kanyang kumpas. Sa opisina ng direktor ipinaalam ni Johannes kay Amemiya ang desisyon ng board na bawiin ang kwalipikasyon ni Lenka upang maging isang bagong uri ng user at dahil ang kanilang sangay ang pundasyon ng proyekto ng Aegis ito ay isang malaking kawalan para sa kanila. Kinabukasan tinalakay ni Amemiya ang kasalukuyang sitwasyon kasama si Rindo na kapatid din niya papunta sa libing ni Eric. Pagkatapos ng libing nag-toast ang mga squad kay Eric at narinig ni Rindo sina Habari at Lenka na pinag-uusapan ang sinabi ni Eric. Pagkatapos ay kumilos siya ng ilong at tinanong si Habari tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sinabi ni Eric na sinubukan siya ni Lenka na iligtas sa pamamagitan ng pag-atake sa origami nang wala ang kanyang arko. Nakangiti si Rindo at sinabing ibinabalik nito ang mga lumang alaala ng isa pang tanga tulad ni Lenka. Pagkatapos ay pumunta si Rindo kay Lenka upang tanungin kung nakipag-away ba siya sa halimaw nang wala ang kanyang arko at tumugon siya na hindi niya maiiwan ang isang kasama upang mamatay dahil lamang siya ay walang armas. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rindo na turuan siya kung paano lumaban at magprotekta. Sa itaas ng langit maraming lumilipad na halimaw ang umaatake sa mga jet fighter sinasamahan si Alicia at sinisira nilang lahat. Pagkatapos isang distress call ang ibinibigay sa pasilidad at tinawag ni Amemiya ang unang unit upang iligtas ang bagong uri ng Russia mula sa eroplano. Gayunpaman hiniling ni Rindo si Lenka bilang isang bagong miyembro dahil nasa ibang misyon si Soma. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Emiya sa direktor at binigay niya ang kanyang mga basbas. Sa kulungan binibigyan ni Emiya si Lenka ng dalawang pagpipilian maaaring maghintay para sa desisyon ng board o pumunta doon upang patunayan ang kanyang halaga. Pinili ni Lenka na patunayan ang kanyang halaga at lumabas sa kulungan.
Pagkatapos ay sinabihan siya ni Amemiya na huwag hayaang maging walang kabuluhan ang pagkamatay ni Eric at naglakad siya patungo kay Rindo na naghihintay na sa kanya. Binigyan siya ni Rindo ng mga panuntunan na dapat sundin na hindi mamatay tumakbo kapag pinagbantaan at magtago para umatake sa tamang oras. Pagkatapos lumipat sila sa helicopter upang simulan ang kanilang misyon. Samantala ang mga lumilipad na halimaw ay handa na upang lumunin ang eroplano ngunit hiniling ni Alicia sa piloto na buksan ang hatchet ng eroplano upang masira niya ang mga ito. Sa loob ng helicopter ipinaalam ni Rindo kay Lenka na ang mga ngahin ng halimaw na ililigtas nila ay isa ring bagong uri ng user na tulad niya at sa lalong madaling panahon makikita na nila ang eroplano. Sa kanilang pagtataka nakita nila ang mahigit 1,000 lumilipad na halimaw na handang bumagsak sa eroplano. Sa isang malapit na pagtingin sa eroplano nakita ni Lenka si Alicia na nagpapaputok ng mga kanyen at nakikipaglaban sa mga halimaw. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Rindo sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang misyon na iligtas siya at iwanan ang eroplano. Gayunpaman tinanggihan niya ang kanilang alok na parang spoiled brat at sinabi sa kanila na hindi niya kailangan ng ipon. Iminungkahi ni Lenka na bigyan siya ng kamay dahil imposibleng makalapit sa eroplano dahil sa origami sa paligid nito. Di nagtagal nagsimula silang bumaril sa mga halimaw at nakita ito ni Alicia. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghiwa-hiwalay at barilin ang mga halimaw na nagpapalit ng kanyang arko na parang isang pro. Hindi tulad ng isang taong kilala niya kinikilala ni Rindo ang kahusayan ni Alicia sa kanyang arko. Di nagtagal nagsimula silang maubusan ng amo at si Alicia na pababa sa eroplano ay nakakita ng ilang halimaw na papunta sa makina ng eroplano. Pagkatapos ay ikinawit niya ang sarili sa isang kadena at umakyat pababa patungo sa makina. Nang makita ito hiniling ni Rindo si Sukuya na sundan siya ngunit sinabi niya na ito ay masyadong mapanganib dahil sa makina. Ang masaklap pa naubusan ng amo si Alicia ngunit nag-improvise siya at ginawang halimaw ang kanyang arko na lumalamon sa isa sa origami. Pagkatapos ay ginawa niyang enerhiya ang kinakain na origami at nireload ang kanyang munisayon para tapusin ang natitirang mga halimaw na malapit sa makina. Kinikilala ni Rindo ang trick bilang bagong idinagdag na opsyon sa pagbabago ng hugis at napagtanto na maaari lang silang makaligtas sa misyon. Sa kasamaang palad ang isa sa origami ay nagbabago at tumatawag para sa maraming kaibigan at miyembro ng pamilya nito. Noong nakaraan napagtanto ng tatlong siyentipiko sina Paler Johannes at Aisha ang isa pang tagumpay sa kanilang pananaliksik sa Oracle Cell. Ito ay lumiliko na ang mga cell ay maaaring tumawag sa isa't isa gamit ang resonance. Bumalik sa hinaharap sinabi ni Rindo sa piloto na lumapit sa eroplano at si Sukuya upang takpan sila habang sama-sama siya kay Lenka upang isakay si Alicia. Gayunpaman tila nahihirapan si Alicia sa ilang origami dahil sa hangin ngunit sa kalaunan ay inalis niya ang mga ito. Pagkatapos ay tumangala siya upang makitang nakarating na sa eroplano sina Rindo at Lenka. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rindo na nagbago ang mga plano at kailangan na niyang sumama sa kanila ngunit tumakas siya mula sa kanya patungo sa palapag ng eroplano. Sinundan siya ni Lenka ngunit nang makarating sa hatchet nahuli siya na tumatamlay at inilagay siya nito sa headlock para mahimatay siya. Bilang lalaki na siya pinutol niya ang headlock ngunit ikinahihiya niya ang kanyang pagkalalaki sa pamamagitan ng pagpapatamba ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang paalisin siya sa eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali tumayo ang kanyang asong babae at sinundan siya sa eroplano ngunit nakita niyang maraming nasawi. Pagkatapos ay tinanong niya si Alicia kung bakit hindi na lang niya sinabi sa kanila ang tungkol dito ngunit sumagot siya na hindi sila kasama sa kanyang mga layunin sa misyon. Pagkatapos tinawagan niya si Rindo upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon sa eroplano ngunit sinabi ni Rindo na maliligtas lang nila si Alicia. Sa boses ng pananalig sinabi ni Lenka kay Rindo na gusto niyang iligtas ang lahat at dalhin sila ng ligtas sa Fenrir. Nakikinig si Rindo sa kanyang mga kahilingan at sinabi kay Alicia na kailangan nilang magkapit-bisig para talunin ang mga halimaw ngunit kailangan nila ng plano. Pagkatapos ay gumawa si Rindo ng isang plano na nagsasangkot ng pag-alis muna sa mga nagbagong halimaw at ibigay ang trabaho kina Lenka at Alicia. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sukuya na maging backup at kung hindi siya makakasabay dapat niyang akitin sila sa tuktok ng eroplano kung saan siya ay maghihintay upang asikasuhin ang iba pa. Pagkatapos ay ibinuga ni Rindo ang kanyang usok na parang Peaky Blinder at binigyan si Sukuya ng utos na kunan ang mga flare. Ginawa ni Sukuya ang utos at ang mga halimaw ay dumagsa sa napakaraming tao sa tuktok ng eroplano kung saan sila haharapin.
Gayunpaman nakita ni Sukuya ang isa sa mga halimaw na sinusubukang mag-evolve at mabilis na ipinaalam kay Lenka. Si Lenka bilang tugon ay sinubukan itong barilin ngunit naubusan siya ng bala. Pagkatapos sinubukan ni Alicia na sumakay para sa kaluwalhatian ngunit si Lenka ang taong iyon. Ginagawa niya ang kanyang arko sa isang origami at kinakain nito ang umuusbong na halimaw na ginagawang dagdag na amo ang enerhiya nito. Nagulat si Alicia sa nakita ngunit sinabi ni Rindo sa kanya na si Lenka ay isang bagong uri ng user na tulad niya. Gayunpaman sa isang mapagmataas na saloobin sinabi niya na siya ay hindi katulad niya at nagpapatuloy sa pagbibigay ng hustisya sa ilang mga halimaw na nagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa proseso. Tumugon si Lenka sa pamamagitan ng pagpatay ng maraming halimaw at pagpapalipat-lipat sa pagitan ng kanyang espada at kanya na parang komando. Nakatitig si Rindo sa pagkamangha sa kung ano ang maaaring gawin ng mga bagong uri ng user ngunit nagpa siya si Alicia na magpakitang gilas muli. Ginagawa niya ang kanyang arko sa isang origami at nakakapit sa dalawang umuusbong na halimaw. Pinapatay niya ang isa gamit ang origami at iniwan ang isa na may isang subo ng mga bala ng kanyan. Sa kabilang banda si Sukuya ang nag-aalaga sa iba pang mga halimaw sa paligid ng eroplano at pagkatapos ng ilang oras na pagpunta dito tinapos nila ang mga halimaw. Bumalik sa Fenrir nagulat si Amemiya kay Johannes tungkol sa tagumpay ng misyon at nais niya ang unit ng ligtas na paglalakbay pagkatapos makatanggap ng feedback mula kay Amemiya nalaman ni Rindo ang isa pang reaksyon ng orakulo na iiba sa mga naunang halimaw na papalapit sa kanila. Sinabi sa kanya ni Sukuya na napakalaki nito at sa halip na sumagot iyon ang sinabi niya sinabihan siya ni Rindo na gumawa ng isang decoy gamit ang helicopter. Pagkatapos sinabihan niya ang piloto na ilagay ang bapor sa autopilot at pareho silang tumalon mula sa helicopter. Tinitigan ni Lenka Rindo at Alicia ang hatchet ng eroplano at nakita ang isang malaking halimaw na parang Ghidorah na papunta sa helicopter. Pagkatapos ay tinanong ni Lenka kung ito ay isang origami at sinabi sa kanya ni Rindo na pinakamahusay na manatiling malinaw sa mga uri na iyon. Noong nakaraan sinubukan ng mga siyentipiko na mag-eksperimento muli sa resonance ng oracle cell ngunit sa pagkakataong ito tumabi ito. Ang lahat ng mga cell na itinatago sa iba't ibang mga lokasyon sa lab ay pinagsama-sama at lumikha ng isang kakaibang anyo ng buhay na sinubukang atakehin ang mga ito. Napaisip tuloy si Johannes kung ano ang nangyari. Pagbalik sa eroplano lumayo si Alicia mula sa hatchet ngunit ibinalik ang tingin kay Lenka na gulat pa rin dahil sa kanyang nakita. Matapos ang insidente sa lab ang mga siyentipiko ay nagdraft ng isang ulat sa aksidente na nangyari sa lab. Sinabi sa kanila ni Johannes na isasara ng punong tanggapan ang kanilang proyekto pagkatapos makita ang ulat at ang kinalabasan ay nagalit kay Aisha. Sa kasalukuyan dinadala ni Amemiya sina Lenka at Alicia kay Johannes at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila. Pagkatapos ng pagpapakilala tinanggap niya si Alicia sa Fenrir at binanggit din ang layunin niya sa pakikibahagi sa proyekto ng Aegis. Sinabi rin niya kay Lenka na dahil sa kanyang kamakailang kontribusyon ang mga singil laban sa kanya ay ibinaba. Sa elevator sinabi ni Amemiya kay Lenka na itatalaga siya ngayon sa isang unit. Bumukas ang elevator at nakita ni Lenka si Kuta na naruroon din sa silid. Pagkatapos ay kinausap ni Emiya ang tatlo at sinabi sa kanila na lahat sila ay nakatalaga sa unang unit. Ngayon kukuha sila ng mga order mula sa pinuno ng unit si Rindo ang pangalawang pinuno si Sukuya at ang huling miyembro na si Soma. Pagkatapos ng pagpapakilala sinabihan sila ni Rindo na magpahinga dahil magsisimula na sila sa trabaho kinabukasan. Pagkaalis ng mga pinuno iminungkahi ni Kuta na pumunta silang lahat sa bayan upang ipagdiwang ang kanilang atas ngunit hindi siya pinansin ni Alicia at sinabi ni Lenka na gusto niyang magsanay. Gayunpaman nagbago ang isip ni Lenka at nagpas siyang sumama sa kanya. Sa ospital sinabi ni Alicia sa kanyang doktor si Daigo Ogaruma ang tungkol kay Lenka na may parehong mga mata sa kanya ngunit tinapik niya ang kanyang mga gamot at ipinaalala sa kanya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Sa Fenrir Settlement dinala ni Kuta si Lenka sa kanyang tahanan ngunit sa daan napansin niya ang isang van na nagbibigay ng pagkain sa mga tao at tinanong niya si Kuta tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kuta na ang pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ay ipinamamahagi sa lahat ng residente ng Fenrir. Nagulat ito kay Lenka dahil siya ay mula sa labas ng mga pader. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay ni Kuta at natuwa ang kanyang ina na makita siya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng regalo at ipinakilala si Lenka sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na na-assign siya sa isang unit at kaagad hinawakan niya ang kanyang mga kamay at tinanong kung ipapadala siya.
Bago niya mailabas ang baha nagmamadaling lumayo si Kuta sa kanya ngunit sinabihan niya itong umuwi ng ligtas. Kasunod nito nakita ni Lenka ang pag-areglo na na-infiltrate kanina ng Aragami at sinabi ni Kuta dapat nilang tapusin ng mabilis ang proyekto ng Aegis. Hindi alam ni Lenka ang proyekto kaya dinala siya ni Kuta sa isang isla. Sinabi niya kay Lenka na ang proyekto ay isang plano upang gawing kanlungan ang buong isla na hindi maaaring salakayin ng Aragami. Binanggit din niya na ang Aegis ang huling pag-asa ng sangkatauhan hindi ang Avengers. Tinanong ni Lenka kung ilang tao ang titirhan nito kapag natapos na ito at sinabi ng Kuta na titirahin nito ang bawat huling tao sa Earth. Ipinagpapatuloy ni Kuta na ang unang unit ang may pananagutan sa pagpatay sa Aragami at pagkuha ng kanilang mga core na ginagamit sa pagbuo ng Aegis. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan nilang ibigay ang kanilang makakaya at tumango si Lenka bilang pagsang-ayon. Kinabukasan ng unang unit ay nagpapatuloy sa isang misyon upang manghuli ng 6 na halimaw at kunin ang kanilang core. Ang koponan ay nahahati sa 3 koponan ng 2 at ang bawat koponan ay kailangang lumamo ng 2 halimaw bawat isa. Sinabi ni Rindo kay Lenka na ang function ng DevR ay gumagana lamang sa mga espada tulad ng arcs at dapat niyang ibilang ito. Nagsimula ang misyon at si Lenka ay nakipagtulungan kay Sukuya. Pinaglalaban nila ito sa isang gab-oro at sa pamamagitan ng wastong paggabay nilalamon ito ni Lenka at kinukuha ang core nito. Pagkatapos nito magpatuloy sila sa susunod. Sa kabilang dulo si Alicia ay nakipagtambalan kay Rindo at nagpaulan siya ng mga bala sa isang gab-oro habang ito ay nahulog mula sa gusali. Sinubukan ni Rindo na kainin ito ngunit si Alicia ang makapal na ulo ay tumalon sa kanyang nagliliyab na kanyan at nilamon ito mismo. Ang ikatlong koponan sina Soma at Kuta ay wala pang nakakaharap. Ngunit habang lumalayo si Kuta isang gab-oro ang bumagsak sa isang pader sa likod niya at tumakbo patungo sa kanya. Natakot para sa kanyang buhay napadpad si Kuta sa isang bato at nahulog ang kanyang arko. Nag-improvise si Soma at inihagis ang magaan na granada sa halimaw na nagpapahintulot sa kanya na patayin ito ng madali. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuta kung talagang handa na ba siya sa mahirap na buhay ngunit hindi siya tumugon. Habang hinahanap ang susunod na gab-oro nakakita si Lenka ng isa pang halimaw at sinubukang sundan ito ngunit pinigilan siya ni Sukuya na gawin iyon. Pagkatapos may nakita silang gab-oro sa likod lang ni Alicia at binaril ito ni Sukuya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Alicia na kainin ito ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay tumalon si Lenka upang tapusin ang halimaw ngunit hindi siya makakuha ng malinis na tama at sinipa ng halimaw ang kanyang puwitan. Bago niya matugunan ang kanyang wakas tumalon si Soma at pinatay ang gab-oro. Pagkatapos ng labanan kinumpronte ni Sukuya si Alicia tungkol sa dati niyang pag-uugali ngunit sinabi ng Ice Beach na hindi na niya kailangang tulungan sila dahil nakilala na niya ang kanyang kuta. Malayo sa mga babaeng nag-aaway tinanong ni Rindo kung ilang core ang nakuha nila at pagkatapos magbilang 7 ang resulta. He then decides oras na para bumalik sila. Sa pagbabalik nakasalubong nila ang ilang tao sa daan humihingi ng elevator papunta sa dingding. Napaluha ang kanilang pinuno matapos malaman na naligtas na sila. Habang nasa biyahe sinabi niya kay Lenka ang tungkol sa iba pang namatay sa daan at binigyan ni Lenka ng tubig ang maliit na batang babae sa tabi niya. Ipinahayag ni Sukuya ang kanyang pag-aalala kay Rindo tungkol sa maaaring mangyari sa mga tarangkahan. Samantala ang maliit na batang babae ay nagtanong kung pinatay nila ang Aragami dahil sila ay mga halimaw na kumakain at si Lenka na may malungkot na hitsura ay nagsabi sa kanya na ginawa nila. Sa dingding ipinakita ni Sukuya sa mga pasahero ang daan patungo sa gate ng sibilyan at nagpasalamat sila sa kanya. Maya-maya pa narinig ni Lenka ang pagtatalo nila sa guard dahil hindi sila papasukin. Sumugod doon si Lenka upang tanungin kung bakit hindi sila pinapasok ng mga gwardya ngunit sinabi nila sa kanya na wala sa kanila ang nakapasa sa patch test. Ang panuntunan ay ang mga may Monster Art compatibility lamang at ang kanilang mga pamilya ay pinahihintulutang pumasok sa Fenrir. Pagkatapos ay sinubukan niyang itaguyod ang mga ito ngunit tinawag siya ni Rindo at sinabi sa kanya na wala siyang magagawa para sa kanila. Pagkatapos ay nagmamasid siya at umalis ang mga tao at nakakandado ang mga pintuan sa likuran nila. Noong nakaraan tinitigan ni Johanna ang ulat ng aksidente na dapat ipapadala sa punong tanggapan. Pagkatapos ay binago niya ang buong ulat upang ipahiwatig na gumagawa sila ng isang makabuluhang tagumpay sa pananaliksik sa Oracle Cell. Sa pasilidad sinusuri ni Hibari ang mga core na dinala ng unang unit at pinasalamatan sila para sa isang mahusay na trabaho.
Pagkatapos ay pinuri ni Rindo ang kanyang koponan ngunit tinawag siya ni Lenka nang siya ay umalis. Gayunpaman nakuha ng isang pusa ang kanyang dila at lumakad lang siya palayo nang walang sinasabi kay Rindo. Pagkatapos ay itinuro ni Kude na si Lenka ay mula sa labas ng mga pader at iyon marahil ang kanyang dahilan para kumilos ng ganoon ngunit itinuro ni Soma na ganoon lang ang mga bagay sa Fenrir dahil parehong si Sukuya at Rindo ay mula rin sa labas ng mga pader. Pagkatapos tinanong ni Rindo si Soma kung alam niya kung ano ang pakiramdam na subukan at mabuhay sa labas ng mga pader ngunit hindi siya nagsasalita. Nang maglaon ng gabing iyon nagising si Lenka mula sa isang kakilakilabot na panaginip tungkol sa kanyang oras sa labas ng mga pader ngunit kasalukuyang nasa labas ng mga pader mayroong isang napakalaking nilalang na handang sumaire sa mood ng lahat. Kinabukasan tinanong ni Lenka si Hibari tungkol sa inaasahang oras para makumplito ang proyekto ng Aegis ngunit sinabi niya sa kanya na 0.06% pa lang ang natapos. Ipinagpapatuloy niya na ang proyekto ay isang napakalaking proyekto at ang kanilang pag-asa sa isang mababang budget na origami tulad ng Jib Oro ay nangangahulugan na nangangailangan sila ng ilang libu-libong mga core. Tinitigan ni Lenka ang isang display monitor at sinabi sa kanya ni Kude na papasok sa ibang pagkakataon ito ang bilang ng mga nakaligtas. Pagkatapos nagtanong si Lenka kung mayroon ding mga nakaligtas na hindi pa naibilang ngunit walang sagot si Kude para sa kanya. Kasunod nito pumasok si Soma upang makita si Hibari at sinabi niya sa kanya na may espesyal na misyon ang direktor para sa kanya ngunit hindi kanais-nais ang reaksyon ni Soma. Pagkatapos ay nakita niya si Lenka sa pasukan sa elevator at sinipa ang kanyang damas palabas. Bago magsara ang elevator sinabi niya kay Lenka na ang tanging magagawa nila ay patayin si Origami at iyon lang. Sa silid ng pagtatalaga tinanong ni Amemiya si Sukuya kung kaya ng unit ang dalawang malalaking uri ng origamas ngunit sinabi niyang mas gusto nila ang 6 na Jib Oro dahil sina Rindaw at Soma ay nasa ibang misyon. Gayunpaman tinanong siya ni Lenka kung maaari nilang subukan ang isang malaking uri sa oras na ito at sinusuportahan din siya ni Kude na itinuturo ang kanilang kasigasigan upang makumplito ang proyekto ng Aegis. Pagkatapos tinanong ni Sukuya kung maaari silang kumuha ng isang Vajra at sigurado siyang alam nila kung gaano sila mapanganib. Tapos gusto rin daw ni Alicia yung large type kasi gusto niyang gampanan yung mga duties niya as a new type. Pagkatapos ng kanilang pagsusumamo tinanggap ni Sukuya ngunit sinabi sa kanila na kailangan nilang umatras kapag napagpasyahan niyang ito ay masyadong mapanganib. Nagsisimula ang misyon at ang koponan ay nakikipaglaban sa galit na si Vajra sa ulan. Sina Lenka at Alicia ay lumaban sa isang Vajra at hiniwa ito sa paa. Ang Vajra pagkatapos ay bumagsak ngunit ang isa pa marahil ang pinsan nito ay nagsimulang makisali sa dalawang bagong uri sa isa pang labanan. Habang nangyayari iyon hiniling ni Sukuya kay Kude na tapusin ang nasugatan na si Vajra ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig tulad ng huling dahon na nakakapit sa isang puno ng taglamig. Pagkatapos ay pinatahimik siya ni Sukuya at sinabihan siyang magtiwala sa kanyang Arco dahil ito ay isang pinong bersyon ng Arco na ginamit ni Major Amemiya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang lupa at binaril ang Vajra. Ang Vajra ay namatay ng husto na ang numero ng social security nito ay 0. Pagkatapos ay sinabihan ni Sukuya si Lenka na lumunin ang Vajra at papunta na sila ngayon sa susunod. Samantala nakipaghabulan si Alicia kasama ang isang Vajra ngunit tumatakbo ito sa loob ng isang gusali. Bago siya makapasok sa gusali narinig niya ang hiyawan ng mga taong tumatakbo mula sa isang Vajra. Sa labas ng gusali nagtataka si Sukuya kung bakit nasa isang Vajra din ang mga tao at biglang nakita nilang tumalon si Alicia sa isang bintana sa likuran nila at sinundan siya ng isang Vajra. Sa kasamaang palad isa pang Vajra ang nanggaling sa itaas at napapalibutan na sila ng 3 Vajra. Habang iniisip kung ano ang gagawin ng isa sa mga Vajra ay inatake ng isang Black Vajra. Ang Black Vajra pagkatapos ay tumalon sa iba pang 2 at pinapatay din sila. Ang Black Vajra ay patuloy na kumakain at si Sukuya ay nagtataka kung ito ay isang mutant. Bigla tinawag itong Jospite ni Alicia ngunit nagkaroon ng matinding migraine. Pagkatapos ay ngumunguya siya ng isang bungkos ng mga tabletas at tumakbo patungo sa halimaw. Pagkatapos ay sinabihan ni Sukuya sina Lenka at Kuta na kunin siya dahil kailangan nilang umatras. Humihingi rin ng tulong ang mga tao kay Sukuya ngunit sinabihan niya silang tumakas doon. Nang walang pag-iisip tumalon si Alicia upang tamaan ang pite gamit ang kanyang arko ngunit hindi ito tumagos at inilipat ng pite ang kanyang asno sa bato. Pagkatapos ay pinaputokan ito ni Kuta ngunit umiwas ito ng mabilis at lumampas kay Lenka upang salakayin ang mga tao.
Pagkatapos ay sinigawan ni Lenka si Sukuya upang magbantay ngunit sinaktan siya ni Pita at si Kuta ng mga electric bolts. Pagkatapos ay nilalamon nito ang ilan sa mga tao at ang iba ay tumatakbo para sa kanilang kalunos-lunos na buhay. Ang traumatikong eksena ay nagpagalit kay Lenka at siya ay sumisigaw tulad ni Eren Yeager ngunit ang mga kakaibang marka ay lumilitaw sa kanyang kamay. Ang Black Vajra gayunpaman ay nagpapatuloy sa kanyang pangangaso ngunit nabalisa ni Alicia at ng kanyang nakakainis na mga kanyan. Pagkatapos ay binago nito ang landas at inatake si Alicia sa pamamagitan ng paglukso at pagtatangkang hampasin siya ng isang malaking bola ng kuryente. Bigla itong nawala sa hangin at nagtaka si Alicia kung saan ito nagpunta. Pagkatapos ay lumitaw ito mula sa likuran at itinulak siya sa dingding. Pagkatapos ipinagpatuloy nito ang pangangaso para sa mga tao at sinubukan ni Lenka na hampasin ito mula sa itaas, isang rookie move. Ibinuko ng Pita ang matutulis nitong pakpak at pinutol si Lenka sa isang masamang lugar. Siya pagkatapos ay lumapag at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Gayunpaman muling pumunta ang Pita sa mga tao at sinubukan itong hampasin muli ni Lenka habang ang kanyang katawan ay tumutulo na parang busted oil tanker. Hinaharangan ng Pita ang kanyang pag-atake gamit ang pakpak nito at ngumingiti sa kanyang paghihirap. Pagkatapos ay ginamit muli ni Lenka ang Eren Yeager na hiyawan at ang mga marka ay napuno sa kanyang mukha. Nakalulungkot pinutol ng Pita ang kanyang halimaw na arko at sinaksak siya sa lupa. Habang si Lenka ay natigil sa lupa, kinuha ng Pita ang mga tao at nilalamon sila ng walang awa. Sinubukan ni Lenka na gisingin muli ang kanyang arko ngunit sinisira din ito ng Pita. Sa kabilang banda ginamit ni Alicia ang kanyang huling lakas upang barilin ang kanyang kanyan sa mga pakpak ng Pita at siya ay nahimatay. Pagkatapos ay pinakawalan ng Pita si Lenka at sinundan siya ngunit binaril ito ni Kuda upang ilihis ang atensyon nito sa kanya at kay Sukuya. Pagkatapos ay inutusan ni Sukuya sina Lenka at Alicia na umalis doon at kinaladkad ni Lenka ang sarili kay Alicia para kunin siya. Pagkatapos ay nakita ng Pita ang kanyang dalawang potensyal na pagkain na lumalayo at hindi iyon magkakaroon. Hinahabol sila nito na parang leon sa kanyang biktima at si Lenka na hindi na makagalaw pa ay nanalangin sa kanyang mga ninuno na tulungan siya. Sa kabutihang palad para sa kanya hindi sila nagpa-party doon at nakikinig sila sa kanyang pagsusumamo. Ang Pita ay humakbang ng husto sa lupa at ito ay bumagsak sa tulay na kinaroroonan nina Lenka at Alicia dahilan upang mahulog sila sa kailaliman at malayo sa pagkakahawak ng Pita. Noong nakaraan nakita ni Johannes at ng mga siyentipiko na ang mga nahati na selula ng Oracle Cell ay nagtagpo upang bumuo ng isang kolonya. Gayunpaman nagtataka si Paler kung bakit nagpa siya ang punong tanggapan na huwag isara ang proyekto ngunit tiniyak sa kanya ni Johannes na ang kanilang ulat ay malamang na umindayog sa kanila. Pagkatapos nakatanggap sila ng isang mahalagang tawag at tinipon para sa isang briefing ng isang general. Ang general ay mula sa USA at ipinakita niya sa kanila ang isang pares ng mga nilalang na natagpuan sa iba't ibang lugar sa mundo. Gayunpaman ang pinaka-nakakabahala ay ang lumabas sa isang selda sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ang mga baril at artillery ay hindi gumagana dito at kumakain ito ng mga hindi organikong materyales. Pagkatapos ng kaunting pananaliksik ng ibang mga rehiyon na pagtanto nila na ang lahat ng mga organismo ay isang kolonya ng mga selula sa loob ng isang solong cellular core ang oracle na natuklasan nila. Ang general pagkatapos ay humihingi ng kanilang tulong upang pigilan ang mga organismo bago sila dumami sa napakaraming bilang. Matapos mahulog sina Lenka at Alicia isinakay ni Sukuya si Kuda sa truck at nagulat pabalik sa punong tanggapan. Doon sinabi ni Amemiya kay Hibari na subaybayan ang dalawang bagong uri at sinusubaybayan niya ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng kanilang pulse eres ngunit ang kanilang katayuan ay nananatiling hindi kilala. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Emiya na magpadala sa isang search party ngunit walang available na mga monster eater na maipapadala. Samantala sa isang tabing ilog binuksan ni Lenka ang kanyang mga mata at natuklasan na siya ay buhay pa. Naalala niya tuloy kung paano kinain ng Peta ang kanyang arko at lumabas siya sa tubig. Pagkatapos ay nakita niya si Alicia ilang blok ang layo mula sa kanya nakahiga sa isang bato na walang malay. Tulad ng isang mabuting Samaritano na pagtanto niyang hindi na ito humihinga at binigyan siya ng CPR para buhayin siya. Pagkatapos ng maraming pagpindot nagising siya ngunit tumingin siya sa paligid at nakitang nasa teritoryo sila ng kaaway. Sa loob ng isang abandonadong gusali nagising si Alicia mula sa isang masamang panaginip. Nakita niya si Lenka at tinanong siya kung nasaan sila at sinabi niya sa kanya na naanod sila sa pampang.
Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa peta ngunit sinabi sa kanya ni Lenka na hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Bigla siyang nakakuha ng nakakatakot na alaala ng peta at umiinom siya ng tableta para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya si Lenka kung nasaan ang kanyang arko ngunit sinabi niya na hindi niya ito mahanap. Pagkatapos bumangon siya mula sa kama upang hanapin ito ngunit bumagsak si Lenka sa sahig. Tulad ng asong babae niya sa una ay hindi niya ito pinapansin ngunit pagkatapos makita kung gaano siya nasaktan nagpasya siyang gamutin siya. Matapos siyang gamutin at ihiga sa kama nakita ni Alicia ang kanyang sirang arko at hinawakan ito ngunit nagulat siya matapos na walang reaksyon mula rito. Narinig niya ang tunog ng isang halimaw sa hindi kalayuan at sumilip siya upang hanapin ito. Gayunpaman pagkatapos makita ito natakot siya at niyakap ang kanyang mga tuhod habang nagtatago. Naalala niya tuloy ang pangyayari sa kanyang mga magulang ilang taon na ang nakakaraan. Sa pangyayari hinimok niya ang kanyang ama na makipaglaro sa kanya habang ang kanyang ina ay nagsasabi sa kanya na huwag istorbohin siya sa kanyang tawag. Pagkatapos ay tumakbo siya upang maglaro ng mag-isa at nagsimulang hanapin siya ng kanyang mga magulang. Pumasok sila sa isang gusali at nagtatago siya sa isang aparador. Habang hinahanap nila siya nakarinig sila ng mga hiyawan mula sa mga tao sa paligid na ikinaalarma ng komunidad tungkol sa pagkakaroon ng isang origami. Magsisimula ang pandemonium habang ang lahat ay nagsimulang tumakbo sa paligid tulad ng mga daga sa isang nasusunog na kamalig. Ang kanyang mga magulang gayunpaman ay tumanggi na iwan siya sa likod at malungkot silang ginagago ng Despita habang pinapanood niya ang kasuklam-suklam na eksena sa Cubeta. Ang pita pagkatapos ay tumingin sa kanya sa pamamagitan ng open space at siya screams. Sabay-sabay isang halimaw ang pumasok sa silid at inaatake si Alicia sa kasalukuyan. Siya ay tumakas na parang duwag at tumawag sa kanyang mga magulang upang iligtas siya. Pagkatapos ay hinahanap niya ang kanyang mga table tasks ngunit walang laman ang kahon. Tumalo ng halimaw para kainin siya ngunit hinampas ito ni Lenka gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang arko at hinampas ito ngunit wala itong epekto dahil ang arko ay mas patay kaysa sa vampira sa pagsikat ng araw. Pagkatapos ay tinawag niya si Alicia para sa backup ngunit nakaupo lang siya doon nanginginig tulad ng isang kuneho na na-corner ng isang gutom na lobo. Pagkatapos ay sinunggaban ng halimaw si Lenka at nahulog sila sa bintana. Tulad ng gagawin ng balangkas na gawa niyang makatakas sa halimaw at umupo sa basement ng isang gusali kasama si Alicia. Tinanong niya siya kung okay na ang kanyang sugat at pinasalamatan niya ito sa pag-aayos sa kanya. Kasunod nito tinanong niya ito kung maaari bang ayusin ang kanyang nasirang armas ngunit sinabi niya na hindi niya alam ngunit tila patay na ang kanyang arko. Ipinaliwanag niya na ang arko ay dapat na magmumok at sasalakayin ang sinumang humipo dito maliban sa may-ari nito ngunit kapag hinawakan niya ito walang reaksyon. Sa makatuwid ito ay isang piraso lamang ng metal na walang magagawa sa isang origami. Sinisisi ni Alicia ang sarili sa pagkawala ng kanyang sandata at naniniwalang magkakaroon sila ng pagkakataon kung mayroon siya nito. Pagkatapos ay pinoproseso ni Lenka ang mga pangyayaring nangyari at hinuhusgahan niya na ang kanyang arko ay dapat na nasa itaas ng agos. Pagkatapos ay inilabas niya si Alicia upang hanapin ang kanyang arko at sa paglalakbay nakakita sila ng maraming origami at ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Pagkatapos ng mahabang araw nag-crash sila sa ibang lugar para magpalipas ng gabi pero nanginginig si Alicia sa lamig. Binigay sa kanya ni Lenka ang kanyang Amerikana na parang isang ginoo. Kinabukasan hinanap nila ang arko at sa wakas nakita niya ito sa isang batis. Pagkatapos ay kinuha niya ito ngunit biglang inatake ng isang halimaw. Sa una nanindigan siya laban dito ngunit nagsimula ang kanyang panic disorder at nabigla siya. Pagkatapos ay iniisip ni Lenka kung ano ang mali sa kanya at ang masaklap pa napapalibutan siya ng iba pang mga halimaw. Dahil sa takot binitawan niya ang kanyang sandata at nagsimulang humingi ng tawad sa kanyang namatay na mga magulang. Pagkatapos ay tumalon si Lenka at nilalabanan ang mga halimaw gamit ang kanyang sirang arko. Iniikot niya ang kanyang arko ngunit hindi ito epektibo at pagkatapos ng ilang sandali ng walang saysay na pagsisikap ibinaba niya ang kanyang sandata at tinamaan ang Bellingham celebration. Nakikita ito ng mga halimaw bilang isang insulto at paniningil sa kanya ngunit biglang lumitaw ang isang magaan na kapsula at pinawalang kilos ang mga ito. Pagkatapos tumalon si Rindo at pinatay ang lahat ng mga halimaw. Matapos iligtas ang araw pinagalitan niya si Lenka sa hindi pagsunod sa kanyang tatlong panuntunan ngunit sinisigawan siya ni Lenka dahil sa pagkabigo.
Pagkatapos ay sinabihan ni Rindo si Lenka na kunin ang kanyang halimaw na Arco at tinanong siya kung bakit siya naging isang mangangay ng halimaw. Noong nakaraan sinubukan ni Johannes na mag-login sa Fenrir server ngunit hindi siya na-access. Pagkatapos ay nagpasya siyang umuwi ngunit tinanong siya ni Aisha tungkol sa ilang mga dokumento. Pagkaalis niya nag-uusap sina Aisha at Paler tungkol sa kakaibang kinikilos ni Johannes kamakailan. Pagkatapos ay dumaan siya sa computer at nakita ang peking ulat ng aksidente na isinumite ni Johannes sa punong tanggapan. Pagkaraan ng ilang sandali binisita niya siya sa kanyang tahanan at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya dahil nag-aalala sila. Pagkatapos ay tinawanan niya ito ngunit ang balita tungkol sa pagkakaroon ng hindi kilalang anyo ng buhay ay inihayag sa publiko at iniulat ng reporter na ang anyo ng buhay ay maaaring makapinsala sa mga tao. Galit na pinatay ni Lenka ang TV at nagpas siyang magtimpla ng kape. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Aisha na alam niya ang tungkol sa ulat na pinalsipikado niya. Pagkatapos ay inamin niya ito at sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit sinabi sa kanya ni Aisha na hindi niya kasalanan. Napaluhod si Johannes at niyakap siya nito. Habang nagtatago nakipag-ugnayan si Rindo sa punong tanggapan at kinausap si Hibari. Ipinalam niya sa kanya na natagpuan niya ang mga bagong uri na buhay ngunit hindi sila pupunta sa pagtatagpo dahil napapalibutan sila ng mga halimaw at gayon din ang mga bagong uri ay sugatan. Sinabi rin niya sa kanya na aalis sila sa kanilang mga taguan kapag ligtas na ito. Hindi nila kailangang mag-alala kung hindi nila makumpirma ang kanilang katayuan dahil sa masamang transmission. Humingi ng tawad si Alicia kay Lenka at nanginginig din na nag-alala sa kanya sina Lenka at Rindo. Sinabi sa kanila ni Rindo na kailangan nilang umalis ngunit hindi sila pupunta sa punto ng pagtatagpo. Dinala sila ni Rindo sa isang kagubatan at nagulat si Lenka na hindi pa kinakain ng origami ang mga puno. Pagkatapos ay sinubukan niyang hawakan ang isang puno ngunit pinigilan siya ni Rindo. Hindi nagtagal nakarating sila sa dulo ng kagubatan na nagkataong isang bangin at nakita nila ang isang pasilidad na itinayo para sa mga sibilyan. Pagkatapos ay nakita ni Lenka ang isang tao sa shelter at ito pala ay ang maliit na batang babae na hindi pinayagan sa Fenrir. Sa pamayanan tumitingin si Lenka sa loob ng isang salamin na naglalaman ng maraming pananim at sinabi sa kanya ng batang babae na ang baso ay kung saan sila nagtatanim ng kanilang pagkain. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lenka kung paano siya nakarating sa pamayanan at sinabi niya sa kanila na dinala sila ni Rindo doon. Pagkatapos ay lumapit siya sa Rindo at tinanong siya tungkol sa pasilidad. Bilang tugon sinabi sa kanya ni Rindo na sila ay mga taong tinanggihan ng pagpasok sa Fenrir at tinutulungan lang niya sila. Pagkatapos nakipagkita si Rindo sa mga kinatawan ng shelter at tinanong sila tungkol sa kanilang kagalingan. Ipinaalam nila sa kanya na nawalan sila ng ilang residente sa huling pag-atake ng halimaw at nang marinig ito ay nag-alok siyang tingnan ang paligid para sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Lenka na sumama sa kanya ngunit sinabihan si Alicia na manatili at bilangin ang mga ulap upang pakalmeyan ang sarili. Hinikayat ng isa sa mga residente si Alisa na maligo at magpahangin. Sinundan ni Lenka si Rindo sa isang kamalig at kinuha nila ang ilang mga bagay. Napansin ni Lenka na ang mga gamit ay mga supply mula kay Fenrir at ninakaw ito ni Rindo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lenka na huwag sabihin sa sino man na siya ay Robin Hood at tumuloy sila sa kagubatan. Sa loob ng kagubatan sinabi ni Rindo kay Lenka kung paano mapili ang origami at sa lalong madaling panahon ang isa ay naglalakad sa kagubatan. Sinubukan ni Lenka na balon si Rindo tungkol dito ngunit sinabi niya sa kanya na huminahon at manood ng mabuti. Sa lalong madaling panahon ang origami ay nakipag-ugnayan sa puno at ang puno ay bumukas at ginawa itong asong babae. Pagkatapos nakita ni Lenka na pinakain ni Rindo ang mga puno at tinanong siya kung talagang nagpapalaki siya ng origami. Pagkatapos ay tinanong ni Rindo si Lenka kung bakit kakaiba ito at kung paano ito naiiba sa kanya gamit ang kanyang halimaw na Arco dahil gawa rin ito sa origami. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sila ay sinadya upang patayin si origami at hindi mahalaga kung ano ang kanilang ginagamit upang makamit iyon. Pagkatapos tinanong niya si Lenka kung bakit gusto niya maging isang monster eater at sumagot siya na ito ay upang patayin si origami. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Rindo na huwag hindi dapat sumuko ng madali sa kadahilanang iyon. Kakaibang naglalakad si Avedra sa mga puno ng kagubatan ng madali at isang alarma ang umalingaw-ngaw mula sa kanlungan. Inutusan ni Rindo si Lenka na bumalik sa pamayanan at protektahan ang mga residente tinitiyak na walang mamamatay kabilang ang kanyang sarili.
Si Lenke naman tinanong siya kung paano at sinabi ni Rindo na dapat siyang maniwala sa kanyang sarili at magtiwala sa kanyang halimaw na Arko. Bumalik sa kasunduan ng alarma ay umabot sa mga tainga ni Alicia at muli siyang nataranta. Bumagsak siya mula sa bathtub at gumapang patungo sa kama humihingi ng magligtas sa kanya. Si Lenke sa kabilang banda tumakbo sa pamayanan at nakita ang halimaw na hinihiwa ang lugar. Ang isa sa mga residente ay bumaril ng ilang pailay na mga araw sa halimaw ngunit wala itong epekto. Ang sibilyan ay malapit ng mapahamak ng halimaw ngunit iniligtas siya ni Lenka. Pagkatapos ay tumawag siya kay Alicia para humingi ng tulong ngunit nagtago ito na parang daga at humingi ng paumanhin. Matapos makatanggap ng walang tugon mula sa kanya naiwan si Lenka na hawak ang bag at ang mga utos ni Rindo ay tumunog sa kanyang ulo. Sa kabutihang palad nakakuha siya ng ideya at humihingi ng isang bagay na maaaring gamitin bilang isang smoke screen. Binigyan siya ng granada ng residente at ibinaton niya ito sa halimaw. Pagkatapos ay tumakbo siya kasama ang iba pang mga residente at nagtatago kasama nila palayo sa halimaw. Tinanong niya kung nasaan ang mga natitirang residente at sinabi nila sa kanya na sila ay nasa kanlungan. Kasunod nito nagsimula silang magreklamo tungkol sa kung paano nila kailangang itayo ang kanilang bayan matapos silang iwanan ni Fenrir at hingin ang Rindo. Ngunit ipinaalam sa kanila ni Lenka na nakikipaglaban siya sa Vajra. Pagkatapos ay bumaling sila kay Lenka para humingi ng tulong at nagsimula siyang mag-isip ng paraan para mabuhay sila. Tulad ng isang brainiac gumawa siya ng isang plano na gamitin ang kanilang dam upang hugasan ang halimaw. Nagtatanong ang mga residente kung paano nila may flip ang malaking halimaw sa dam at naalala niya ang ampule Rindo na ginamit kanina. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na dalhin ito mula sa tindahan habang ginulo niya ang halimaw. Sinabi ng batang babae sa pinuno pagkatapos ay nagtalaga ng mga tungkulin sa ibang ngunit hiniling ang kanyang baril. Nagtataka siya kung bakit dahil wala itong epekto sa halimaw ngunit sinabi sa kanya ni Lenka depende ito sa kung paano ito ginagamit ng isa. Nagsimula ang plano at binaril ni Lenka ang origami upang pigilan itong makarating sa kanlungan. Ang iba pang mga residente ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin at ang batang babae ay papunta sa kanyang mga ampules. Gayunpaman ang halimaw ay nagpaputok ng isang pag-atake kay Lenka ngunit iniwasan niya ito at ang epekto ay sumisira sa isang gusali. Sa kasamaang palad ang mga labi ay nagpatomba sa lalaki kasama ang batang babae sa mga ampules. Sinubukan ng batang babae na tulungan siya ngunit siya ay natigil at sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang lugar. Sa puntong ito si Lenka ay na-corner na ng halimaw ngunit ang mga batang babae ay dumating sa eksena ngunit sa huli ay nadulas. Pagkatapos ay itinapon niya ang isa sa mga ampule patungo kay Lenka at nahuli niya ito. Binaril niya ang ampule sa origami at naapektuhan ito. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa babae at hiniling na magtago. Kasunod nito kumukuha siya ng higit pang mga ampules at binaril ang mga ito sa halimaw at ang pag-atake ay naging sanhi ng pag-atras ng halimaw patungo sa gilid ng bangin. Nakalulungkot 2 ampules ang natitira at binaril ni Lenka ang isa sa halimaw upang itumba ito sa bangin ngunit tinampal ito. Ang halimaw pagkatapos ay lumayo mula sa bangin at nasulok muli nito si Lenka at ipinapalagay ng mga residente na nabigo ang misyon. Naalala ni Lenka ang payo ni Rindo tungkol sa paniniwala sa kanyang Arko at itinurok niya ang huling ampule sa kanyang Arko na muling nabuhay. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang itulak ang halimaw mula sa bangin at sa tubig. Binuksan ng mga residente ang dam at pinaalis nito ang halimaw mula sa kanlungan. Matapos ang tagumpay nakabalik si Rindo at nakitang ligtas ang kanlungan. Pagkatapos ay lumakad siya kay Lenka at pinuri siya. Pinasalamatan din siya ni Lenka para sa kanyang payo at ipinaalam sa kanya na ang kanyang Arko ay hindi patay. Samantala si Elisa ay nakatingin sa bintana na may pagkakasala at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Noong nakaraan naging viral ang balita tungkol sa kung paano pinatay ng hindi kilalang live-form ang isang biktima at nagtataka sila kung bakit nananatiling tahimik ang gobyerno tungkol dito. Sa lab ang 3 siyentipiko ay gumawa ng isang pagtuklas at umaasa na mabawasan ang pinsala sa pamamagitan nito. Pagkatapos ay nagpapadala sila ng ulat ng kanilang pag-unlad sa gobyerno ngunit ang kanilang pananaliksik ay nasuspend. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Paler na nais ng mga nakatataas na sugpuin ang kanilang data ngunit iginiit ni Johannes na dapat nilang ipakita ang mga resulta sa hukbo. Ang naisip na solusyon ng mga siyentipiko noon ay ang ampule na ginagamit ni Lenka sa kasalukuyan. Sa punong tanggapan nag-type si Kibari ng ulat tungkol sa nakaraang insidente tungkol sa nawawalang new type.
Sa ulat sinabi niya na sina Lenka at Elisa ay nailigtas at bumalik sa base sa parehong araw. Gayon din ipinasok si Elisa sa isang psych ward at ang arko ni Lenka ay nagtamo ng kritikal na pinsala. Natapos ang ulat ng makapag-leave sina Elisa at Lenka mula sa unang unit at ang panahon ng kanilang paglabas ay hindi pa napagpasyahan. Pagkatapos ay tumingin si Kibari sa kalendaryo at nakitang malapit nang magsimula ang Operation Meteorite. Nagulat si Amemiya kay Johannes at humingi ng paumanhin sa pagkawala ng dalawang mahalagang new types. Nasa silid din si Paler at sinabi niya sa kanila na ang Jospita ay nasa server ng sangay ng Russia ngunit mayroon lamang kaunting impormasyon tungkol sa halimaw. Pagkatapos ng pulong nakipagkita si Emiya kay Rindo at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Jospita. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang file at sinabi sa kanya kung paano nakalink si Elisa sa halimaw. Bumantong hininga si Rindo at nagpasya na makita ang halimaw dahil ang kalusugan ng isip ng isang teammate ay responsibilidad ng pinuno ng unit. Pagkatapos ay naalala ni Amemiya ang napakalaking origami na nahulog mula sa langit at sinabi kay Rindo kung paano iginuhit ang mga nilalang na ito sa kanilang sanga. Ipinakita rin niya sa kanya ang isa pang ulat ng istatistika at tinanong siya kung sa tingin niya ay nagtitipon pa rin ang mga halimaw malapit sa kanilang sangay ng walang dahilan. Kasabay nito ang parehong ulat ay ibinigay kay Johannes ni Paler at nakikita niya ang antas ng banta na mabilis na lumalaki. Pinayuhan ni Paler na dapat silang maghintay hanggang sa gumaling ang mga new type ngunit sinabi sa kanya ni Johannes na si Elisa ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang psychiatrist habang ang kaso ni Lenka ay tila malubha. Pagkatapos ay tinanong niya si Paler kung maaari niyang ayusin ang arko ni Lenka at sinabi ni Paler na susuriin niya ito. Pagkatapos tumakbo si Lenka sa maintenance room na parang nasusunog ang kanyang pantalon at tinanong si Lenka tungkol sa kanyang halimaw na arko ngunit nakita niya si Paler sa tabi niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Paler sa kanya at sinabi sa kanya ni Paler na ang kanyang halimaw na arko ay maaaring may save ngunit ang pagpapanumbalik ng talim ay ang problema. Ipinaliwanag ni Paler na ang isang halimaw na arko ay nilikha gamit ang parehong oracle cell na bumubuo sa origami na ginagawa itong isang gawa ng tao na origami. Pagkatapos ay sinuri niya ang katawan ni Lenka upang suriin ang rate ng pag-synchronize sa kanyang halimaw na arko. Gayunpaman ang resulta ay nagpabuntong hininga sila ni Lenka. Naligo si Sukuya at inalala ang kalunos-lunos na pagkamatay ng mga tao kanina sa field. Siya ay lumabas sa shower at nakita si Rindo sa kanyang silid na nagnanakaw ng kanyang beer. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay magpapatakbo ng isang errand para sa kanya at sinabi sa kanya na huwag masyadong isipin ang nakaraan. Bago siya umalis nagpasalamat siya sa kanya at sinabihan siyang mag-ingat. Pinayuhan siya ni Rindo na kausapin si Lenka kung may mangyari. Hindi maintindihan ni Sukuya ang ibig niyang sabihin doon at tinawag siya pabalik ngunit wala na siya. Kinabukasan nakilala ni Lenka si Sukuya na pupunta sa isang joint mission kasama ang pangalawang unit at sinabihan niya itong mag-ingat. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bantayan sila habang sila ay nasa misyon at umalis kasama ang Kota Soma at ang pangalawang unit. Pagkaalis nila pumunta si Lenka sa command room at tinanong si Amamiya kung maaari niyang panoorin ang team ni Sukuya kasama nila at pumayag siya. Hindi nagtagal humingi siya ng status report mula kay Sukuya at sinabi sa kanya ni Sukuya na wala pang origami na nakikita. Ipinaalam sa kanya ni Hibari na maraming origami ang nauuna sa kanila at binabalaan ang koponan ni Sukuya na magpatuloy ng maingat. Pagkatapos ay nakita ni Sukuya ang 7 Kongo at ipinaalam sa punong tanggapan ngunit pinanood ni Lenka ang mapa at nakita niya ang maraming origami na nakapalibot sa squad. Inaatake nila ang mga halimaw at gumamit si Soma ng isang cool na hakbang upang wakasan ang isa sa mga halimaw. Biglang nabibitak ang lupa sa ilalim ng mga ito at ito ang dahilan ng pagbagsak nila. Lumilikha ito ng panik sa command room ngunit kinumpirma ng mga squad na okay sila. Gayunpaman ang mga halimaw sa itaas ay tumalon sa butas at nagsimulang salakayin sila. Sa labas ng lungsod tinatitigan ni Rindaw ang Aegis Project mula sa malayo at iniisip kung ito ba ang huling pag-asa ng sangkatauhan o yungib ng kasamaan. Sa punong tanggapan sinisikap ni Amamiya ang kanyang makakaya upang tulungan ang dalawang squad ngunit wala silang pagpipilian kundi ang manatili ng magkasama at labanan ang mga halimaw sa ilalim ng lupa. Noon lang napagtanto ni Lenka na nasa ilalim ng lupa ang mga squad ngunit inutusan sila ni Amamiya na umatras at bumalik sa ibabaw. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Lenka na hindi ito gagana at sinabihan silang lumipat pa sa ilalim ng lupa.
Sinabihan siya ni Amamiya na huwag makialam ngunit ipinagpatuloy niya na hindi titigil sa pagguho ang mga bakuran at mas malaki ang pagkakataon nilang makahanap ng labasan sa ilalim ng lupa. Galit na hiniblot niya ang kwelyo nito ngunit nakiusap siya na hayaan silang gumalaw ng diretso at maya-maya ay maabot nila ang isang pader. Sa gitna ng kaguluhan naalala ni Sukuya ang payo ni Rindaw at hiniling kay Amamiya na hayaan silang subukan ang paraan ni Lenka. Pagkatapos ay binibigyan niya sila ng go-ahead at tulad ng sinabi ni Lenka na abot nila ang isang pader. Nagulat ito pareho kay Amamiya at Hibari ngunit patuloy na hinihiling ni Sukuya kay Lenka ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay inutusan ni Amamiya si Hibari na bigyan si Lenka ng headset dahil siya na ngayon ang namamahala at nagpasalamat siya sa kanya. Inutusan ni Lenka ang squad na yakapin ang pader at sinabihan silang hanapin ang pagbubukas ng mga halimaw. Pagkatapos nakakita sila ng daanan ng tubig sa unahan at sinabi niya sa kanila na magpatuloy sa paggalaw. Di nagtagal nakakita sila ng isang labasan ngunit tinanong ni Lenka kung nagpapatuloy ang daluyan ng tubig. Sumagot si Sukuya na nagpapatuloy ito ng mas malayo at sinabi niya sa unang unit na manatili sa daanan ng tubig habang ang iba ay nagtatago at naghihintay. Ngayon na hindi na sila tumatakbo sila ay magtatangkilik at maghahanap ng kanilang pagkakataon na ilabas ang mga halimaw. Nagpapatuloy ang plano at sa sandaling madaanan sila ng mga halimaw lumabas ang nagtatago na pulutong at pinaputukan ang kanilang mga asno. Kasunod nito ang mga squad ay bumalik sa base at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Soma na ipaalam kay Paler upang mabilis na ayusin ang kanyang halimaw na arko at umalis siya. Pagkatapos nakipagkita sina Amamiya at Hibari kay Lenka at tinanong siya ni Amamiya kung bakit sigurado siya sa isang pagbagsak. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lenka na ang parehong bagay ay nangyari sa kanya sa kanyang pagpunta sa Fenrir. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya at nag-alok na tanggapin ang anumang parusa ngunit pinuri siya nito sa paggawa ng mabuti. Pinupuri rin siya ni Hibari para sa isang mahusay na trabaho ngunit tinawag siya ni Amamiya. Sa kabilang banda pinupuri siya ni Sukuya at sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang ligtas ang lahat. Habang naglalakad sila may nahulog na compass mula kay Lenka at nakilala ito ni Sukuya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung sino ang nagbigay nito sa kanya ngunit sinabi niya na ito ay isang alaala ng isang taong kilala niya at ngumingiti. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang ngiti ay nagpapaalala sa kanya kay Paler pagkatapos ay pumasok sa silid at nagtanong kung maaari silang mag-usap. Sa auditorium kinausap ni Johannes ang mga kumakain ng halimaw sa isang silid at sinabi sa kanila kung gaano sila limitado at kakaunti. Kaya naman para sa mabilis na pag-unlad ng Aegis kailangan nilang gumamit ng isa pang taktika. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isang aparato na umaakit ng maraming origami dito at sinabi sa kanila na makakatulong ito sa kanila na alisin ang mga halimaw ng mabilis. Pagkatapos tinawag niya ang misyon na Operation Meteorite. Sa loob ng pasilidad ng Aegis pumasok si Rindo upang mag-imbestiga ngunit nakapasok siya sa isang silid at nakakita ng isang bagay na ikinagulat niya. Isang alarma pagkatapos ay tumunog at siya ay tumakas ngunit hinabol ng mga sundalo. Sa maintenance room sinabi ni Paler kay Lenka na siya ay may mataas na compatibility rate sa Oracle Cell at ito ay tumataas kapag mas ginagamit niya ang kanyang ARC. Nakalulungkot na walang umiiral na teknolohiya upang bawasan ang kanyang rate ng pagiging tugma sa makatuwid ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan. Samantala sa ospital sinabi ni Alicia sa kanyang doktor na dapat niyang talunin si Peta at wala siyang pakialam kung ano ang gagawin nito sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na alisin ang kanyang mga takot. Noong nakaraan nagkita-kita si Johannes at ang kanyang kasamahan at pinag-usapan ang katatagan ng mga selda. Tinanong niya kung maaari nilang subukan ito sa isang bagong anyo ng buhay ngunit sinabi sa kanya ni Alicia na nawalan sila ng akses sa militar. Iminumungkahi ni Johannes na ilabas nila ang mga resulta ng kanilang mga pagsusuri bago tumaas ang mga casualty ngunit sinabi ni Paler na itataboy sila sa Fenrir kung ilalabas nila ang mga pagsusuri. Bigla silang nakarinig ng lindol at bumagsak sa lupa. Sa lalong madaling panahon ang malalaking spike ay nagsimulang tumubo mula sa lupa at nilamon ang lupa. Ang mga spike ay sumisira sa sibilisasyon at mula rito lumitaw ang mga bagong anyo ng buhay. Sa silid ng pagpapanatili ang balita ng kanyang nalalapit na kamatayan ay nagulat kay Lenka at tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hihinto siya sa paggamit ng kanyang arko. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Paler na mabubuhay siya ng 3 taon dahil hindi niya maiiwasan ang hindi maiiwasan at ang pinakamagandang opsyon para sa kanya ngayon ay ang magretiro bilang isang monster eater.
Sinabi niya sa kanya kung gusto pa niyang lumaban na alam niya ito ibabalik niya ang kanyang arko. Bago siya umalis nagtanong si Lenka kung sino pa ang nakakaalam at sinabi niya sa kanya na sila lang ni Lika ang nakakaalam. Sa kanyang silid nagising si Soma mula sa isang panaginip tungkol sa kung paano siya nabuhay. Siya ang hybrid ng isang tao at origami at sa pamamagitan niya nagawa ng mga scientist na inhinyero ang mga tao na kayang tumayo laban sa mga halimaw. Samantala tumingin si Johannes sa kanyang screen at nakita si Rindo sa pasilidad ng Argy. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang tao at sinabihan ang tao na magpadala ng isang crew ng paglilinis pagkatapos niya. Noong nakaraan ang buong mundo ay nawasak ng mga spike at ang mga tao ay nagsimulang labanan ang mga bagong anyo ng buhay na umuusbong mula dito ang origami. Gayunpaman napansin ni na Johannes Paler at Aisha na ang ilan sa mga gusali ay hindi napasok. Tawag ni Paler sa gusali ang bias factor ibig sabihin ay picky eater ang mga protrusions. Pagkatapos ay tinanong siya ni Johannes kung ang bias factor ay maaaring maging armas dahil ngayon ay kakailanganin nila ng mga armas upang labanan ang origami. Sa kasalukuyan patuloy na ipinapalam ni Amemiye sa mga kumakain ng halimaw ang tungkol sa Operation Meteorite. Mayroong 5 mga aparato at sila ay hahatiin sa 5 mga unit. Gayon din inilista niya ang mga pangalan ng mga pinuno ng bawat unit at sa sorpresa ng lahat kasama si Lenka. Gayunpaman sinabi niyang wala siya sa kanyang arko ngunit sinabi sa kanya ni Amemiya na maaari siyang umalis kung masyadong mahirap para sa kanya ang misyon. Pagkatapos ay tinanggap niya ang misyon at inilagay si Soma sa kanyang unit. Nang maglaon sa araw na iyon nilapitan niya si Soma upang batiin siya ngunit sinabihan siya ni Soma na kalimutan ang mga formalidad. Pagkatapos sinabi sa kanya ng ilang iba pang kumakain ng halimaw na bantayan ang kanyang likod sa paligid ng Grim Reaper. Pagkatapos ay bumalik siya sa maintenance room at tinanong ni Paler kung nagawa na niya ang kanyang desisyon. Sinabi niya kay Paler na gusto niyang tumulong at sinabi sa kanya ni Paler na ang arko ay maaari pa ring gamitin bilang isang kalasag. Pagkatapos ay nagpa siya si Lenka na kumilos ng maingay at tinanong si Paler kung bakit tinawag si Soma na Grim Reaper ngunit sinabi sa kanya ni Paler na hanapin si Soma sa database. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid at ipinasok ang pangalan ni Soma para lamang makita na siya ay isang Shexel tulad ng direktor. Noong nakaraan ang mga armas na ginamit sa origami ay tumigil sa paggana at ang siyentipiko ay nakatanggap ng isang ulat tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Paler na ang tanging solusyon sa umuusbong na origami ay para sa kanila na lumikha ng isang buhay na sandata sa pamamagitan ng paglinang ng mga oracle cell mismo upang lumikha ng artificial na origami. Ang masamang balita ay nalalamunan ng organismo ang anumang mahawakan nito. Hindi ito makokontrol ng malayuan gamit ang isang console. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Aisha na ang pinakamahusay na pagpipilian ay para sa kanila na iturok ang bias factor sa isang tao at hayaan ang kanilang katawan na umangkop dito. Ipinagpapatuloy niya na ang pagbibigay nito sa pamamagitan ng sinapupunan ay gagawing mas ligtas ang adaptasyon kaysa sa direktang dosis at nagboluntaryo siyang maging paksa ng pagsubok. Inamin niya na buntis siya sa baby ni Johannes. Sa kasalukuyan nagkikita sina Soma at Johannes sa elevator at sinabihan siya ni Johannes na huwag sirain ang mahalagang kagamitan habang nasa kanyang misyon. Sa gabi tumitig si Lenka sa isang malaking bintana at nilapitan siya ni Rindo. Nagpalitan sila ng kasiyahan at sinabihan siya ni Rindo na bantayan si Soma dahil kung hahayaan siyang mag-isa lalabas lang siya para mamatay. Pagkatapos ay sinuri ni Lenka ang impormasyon ni Soma sa tablet at nakita na ang kanyang ina si Aisha Ghosh ay namatay sa kanyang kapanganakan. Sa assignment room sinabihan ni Emiya si Lenka tungkol sa kung paano gamitin ang mga device ngunit nakatanggap siya ng tawag na nagpapalam sa kanya tungkol sa pagsasanay ni recruit at nagpa siyang umalis. Pagkatapos tinanong siya ni Lenka kung bakit siya huminto sa pagiging isang monster eater at sinabi niya sa kanya na ang pagkakita kung paano ipinanganak ang isang origami ay nagpapaniwala sa kanya na ang mga species ay hindi maaaring mapuksa. Gayunpaman naniniwala siyang matatapos din ang lahat balang araw kaya naman pinili niyang pangalagaan ang susunod na henerasyon at ipagkatiwala sa kanila ang hinaharap. Kinabukasan magsisimula ang misyon at binibigyang diin ni Lenka ang kanyang koponan at hinihikayat din silang gawin itong matagumpay. Gayunpaman ang isa sa mga miyembro ay nag-aalala dahil ang mga pumunta sa isang misyon kasama si Soma ay hindi bumalik. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Soma na layuan siya kung gusto niyang manatiling buhay. Pagkatapos dumating sila sa lokasyon at simulan ang pag-set up ng device. Biglang tinawag ni Lenka ang atensyon ni Soma sa mga halimaw sa likod niya.
Pagkatapos ay sinisingil ni Soma ang kanyang arko at hinaipan ang mga sumuso. Kinukumpleto nila ang pag-setup at ang mga gabay na device ay kumukonekta sa isang pentagon. Sa kanilang paglabas isang bagong origami ang nagsimulang lumabas mula sa lupa at sa wakas ay naunawaan ni Lenka ang punto ni Emiya mula kanina. Pagkatapos ay sinubukan ng mga halimaw na ilipat ang mga device na masamang balita sa unit ni Lenka. Upang maiwasang mabaigo ang kanilang misyon tumalon si Soma at sinimulang patayin ang mga halimaw. Sinusubukan din ni Lenka na ibaba ang copter para kunin ang device ngunit sinabihan siya ni Soma na manatili sa board at tumutol din ang iba pang miyembro. Kasunod nito nahihirapan si Soma na harapin ang mga halimaw at sinabihan siya ni Lenka na umalis sa device. Naalala ni Soma ang mga kakilakilabot na pangalan na tinawag siya mula noong siya ay ipinanganak at nagpa siya kung may mamamatay siya iyon. Noong nakaraan binabati ni Paler si Johannes sa pagiging ama ngunit sinabi ni Johannes kay Aisha na dapat may ibang paraan. Gayunpaman iginiit niya na nais niyang bigyan ng pag-asa ang kanyang sanggol at ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan bumagsak si Lenka kasama ang arko at isinaaktibo ang aparato na ginagawang ang mga halimaw ay natigil sa mga dingding ng aparato. Pagkatapos ay sinabihan niya si Soma na pasabugan sila tulad ng kanina ngunit habang sinusubukang gawin ito nakakakuha siya ng masamang alaala ng mga taong tumatawag ng isang halimaw at nag-alinlangan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lenka na hindi niya pinatay ang kanyang ina upang ipanganak ngunit ipinagkatiwala sa kanya ang pag-asa na ipinasa sa kanya ng kanyang ina at hindi niya ito nakikita bilang isang Grim Reaper. Pagkatapos ay pinakawala ni Soma ang kanyang pag-atake sa mga halimaw at tinatangay sila. Pagkatapos ay ginamit ni Lenka ang kanyang arko bilang isang kalasag ngunit siya ay nahimatay pagkatapos nito. Kinagabihan sa wakas ay nagising siya at tinanong ni Soma kung kilala niya kung sino siya pagkatapos tingnan ang database ngunit sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya ng kaunti. Pagkatapos ay tinanong ni Soma kung bakit niya tinanggap ang misyon sa kabila ng kanyang kalagayan at sinabi niya sa kanya na ito ay upang makumplito ang proyekto ng Aegis. Sinabi sa kanya ni Soma na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan dahil ang origami ay mag-iipon muli mula sa nakakalat na mga selula ng orakulo. Ang sabi niya ipapasa niya ito sa iba tulad ng ginawa sa kanya ng kanyang ina. Naalala ni Johannes kung paano at bakit pinangalanan ni Aisha ang kanilang anak na Soma ngunit nakatanggap ng tawag mula kay Ogar Uma at nagulat ng kakaibang bagay tungkol kay Rindo sa kanya. Pagkatapos ay patuloy niyang hinihipnotismo si Alicia sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na si Rindo ay kanyang kaaway. Sa silid ng pagpapanatili sinabi ni Lenka kay Paler na ibalik ang kanyang arko at huwag ding sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang kalagayan. Natagpuan siya ni Paler na kaakit-akit at nagpa siya na tanungin siya kung bakit. Samantala natuklasan ni Rindo ang device na tumatawag sa mga halimaw habang nag-swipe sa mga larawang kinuha niya sa pasilidad ng Aegis Project. 15 taon na ang nakaraan isang pamilya ang hindi nakapasok sa Fenrir dahil nabigo sila sa patch test. Pagkatapos ipinakita ng anak na babae ng pamilya si Iroha sa kanyang mga magulang ang isang inabandonang sanggol. Biglang lumitaw ang isang origami at ginagawa ang normal na negosyo nito ngunit nagpa siya ang ama na isama ang sanggol habang tumatakas sila sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtatago nawala sa kanila ang origami at hiniling ng ina ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay hinawakan ni Iroha ang kamay ng sanggol at pinaglaruan ito. Dumating din ang ama at sinabi sa kanyang asawa na ang pag-abandona sa sanggol ay magiging mas mahusay kaysa kay Fenrir at nagpa siya silang pangalanan siya. Si Iroha ay nabigyan ng kasiyahan at naglabas siya ng isang libro ng halaman na handang pangalanan ang mahirap na bata sa isang mahogany. Sa pasilidad ng Fenrir nagsasagawa si Paler ng mga pagsasaayos ng compatibility sa binagong monster art ni Lenka. Ipinasok ni Lenka ang kanyang kamay sa makina at sumigaw siya habang nagsisimula ang proseso. Ilang taon matapos mahanap ng pamilya ang sanggol na si Lenka nanirahan sila sa isang pamayanan sa labas ng mga pader. Nakukuha ni Lenka ang mga panestos para sa araw na ito pagkatapos na magbantay ng ilang oras. Habang naglalakad siya pauwi nakikita niya ang maraming tao sa paligid na may sakit. Umuwi siya at ibinibigay ang rasyon sa kanyang ina ngunit nagsimula itong umubo ng dugo. Nagkaroon siya ng COVID. Samantala ang ama ni Lenka ang pinuno sa pamayanan at iniulat nila sa kanya na ang sakit ay papatay sa kanilang lahat maliban kung sila ay makahanap ng gamot. Isa pa wala na silang pagkain at gasolina. Iminungkahi ng ama ni Lenka na magtipon sila ng mga may kakayahang katawan upang maghanap ng mga supply.
Kinabukasan sina Lenka at Iroha ay pumunta sa misyon sa paghahanap at binigyan ng kanilang ina si Iroha ng isang Amerikana na hinihiling sa kanya na protektahan ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal nakarating sila sa isang abandonadong tindahan at naghanap ng gamot. Gayunpaman sila ay inaatake ng Aragami at si Lenka ay nagulat sa kasuklam-suklam na eksena. Bilang malaking kapatid na babae hinawakan ni Iroha ang kanyang kamay at nagpahinga sila para dito. Pagkaraan ng ilang sandali nagsimulang umiyak si Lenka dahil sa mga namatay na kasama at nakalimutan pa ang isa sa kanyang mga sapatos sa eksena. Habang hinuhugasan ang kanyang mga paa sinabi sa kanya ni Iroha ang kanyang pangarap na maibalik ang mga bulaklak at puno sa mundo at sinabi ni Lenka na gusto niyang maging malakas upang maprotektahan niya ang lahat. Bigla silang tinambangan ni Aragami at naglabas si Iroha ng kutsilyo para protektahan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay inilabas ni Lenka ang kanyang tungkod at sinabing paprotektahan niya si Iroha. Pareho silang pinalo ang kanilang mga asno at malapit ng kainin ngunit dumating si Rindo upang iligtas sila at pinatay ang mga halimaw. Tinanong nila kung sino siya at sinabi niya sa kanila siya ay isang monster eater. Dinala nila siya sa kanilang paninirahan ngunit hindi siya tinatanggap dahil sa kung gaano kalupit ang pagtrato sa mga residente ni Fenrir. Nilapitan siya ni Lenka at pinayuhan siya ni Rindo na kumuha ng pagsusulit para sa kanyang mga anak. Gayunpaman sinabi niya kay Rindo na hindi siya sumasang-ayon sa patakaran ni Fenrir na pumili ng mga tao kaysa sa mga tao ngunit binigyan siya ni Rindo ng isang pakete ng gamot at umalis. Sa kanyang paglabas nilapitan siya ni Lenka at tinanong kung maaari ba siyang maging malakas tulad niya at talunin din si Aragami. Tinanong siya ni Rindo kung ano sa tingin niya ang dapat gamitin ng kapangyarihan at sumagot siya na ginagamit ito para protektahan ang iba. Napangiti si Rindo nang marinig ito at binigyan niya ito ng compass na gagabay sa kanya sa tamang direksyon. Nakalulungkot na huli ni Lenka ang salot at nagkasakit din at mayroon lamang silang sapat na gamot para sa isang tao lamang. Nagising ang kanyang ina at sinabihan silang ibigay ang gamot kay Lenka at gawin din ang patch test sa kanya. Nakikinig sila sa kanya at nalaman na positibo si Lenka. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na nais niyang ibigay kay Lenka ang kanyang pangarap at ang pamilya ay umiyak ng mapait. Pagkatapos ng kanyang kamatayan ipinangako sa kanya ni Lenka na magiging malakas siya at paprotektahan ang lahat. Pagkalipas ng ilang taon bumalik si Lenka na nasugatan mula sa pagkuha ng mga supply at pinalitan siya ni Iroha. Hinawakan niya ang mga pilat nito at nagsimulang mamula. Sino ang nagsulat ng kalokohang ito? Pagkatapos ay binigyan niya siya ng Amerikana na regalo ng kanilang ina at sinabi sa kanya na ito ay isang simbolo na palagi silang magkasama. Sa gabing iyon nakarating ang impormasyon sa pamilya na kapos na sila sa gasolina at hindi rin magtatagal ang kanilang mga reserba. Kinabukasan tumakbo si Iroha sa kanyang ama at nagreklamo na hindi niya mahanap si Lenka. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaaring oras na para kay Lenka na pumunta sa Fenrir dahil hindi na sila makakaligtas sa paninirahan ng mas matagal. Gayunpaman tumanggi siyang paghiwalayin ang kanilang pamilya ngunit ipinaalala niya sa kanya ang huling kahilingan ng kanyang ina. Samantala nakahanap si Lenka ng isang sisidlan ng sa mga kaparangan ngunit bigla siyang inatake ng isang halimaw. Habang tumatakbo mula rito gumuho ang lupa at nahulog siya sa hukay. Nagawa niyang makatakas ngunit nang makarating siya sa pamayanan nawasak na ito. Lumuhad siya at nagsimulang umiyak ngunit lumapit si Iroha sa kanya at nagyakapan sila. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanilang ama at sinabi nitong nasa ibang kanlungan siya. Sa kabaligtaran ng kanilang ama ay nakulong sa ilalim ng isang malaking metal at sinabi niya sa kanila na kunin ang motorbike na kanyang itinago at iwanan siya. Tumanggi si Lenka na iwan siya ngunit sinampal siya ni Iroha at kinaladkad siya kasama niya. Sa kasamaang palad ang kanilang ama ay ginawang sandwich ng mga halimaw habang tumatakbo sila upang mabuhay. Sinimulan ni Lenka ang bisikleta ngunit bago sila makalayo sa mga halimaw isa sa mga halimaw ang kumamaw sa binti ni Iroha. Dinadala niya ang sakit at ginamit ang compass ni Rindo upang gabayan si Lenka patungo sa mga tarangkahan. Matapos ang ilang araw na pagtatago mula sa mga halimaw at pagkain ng mga scrap tuluyang nasira si Iroha dahil nahawaan na ngayon ang kanyang binti. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Lenka ang compass at sinabihan siyang pumunta sa timog sa lupain ng mga kumakain ng halimaw. Pagkatapos ay ipinagtapat niya sa kanya na hindi sila magkakadugo ngunit palagi silang magiging isang pamilya. Sinabi niya sa kanya na umalis ngunit tumanggi siya at sinira niya ang kanyang sariling lalamunan. Si Lenka ay nagsimulang umiyak ngunit itinuro niya siya sa tamang direksyon at sinabihan siyang iligtas ang isinumpang mundo balang araw.
Pagkatapos ay tumakbo si Lenka nang hindi lumilingon at sa wakas ay napagtanto ni Iroha ang kanyang tunay na nararamdaman. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lupain ng mga puno at tumakbo siya upang yakapin si Lenka na sinasabi sa kanya na mahal niya siya. Ang mga halimaw pagkatapos ay hinahampas ang kanyang katawan at si Lenka ay sumisigaw habang siya ay tumatakbo palayo. Sa kasalukuyang araw sinabi ni Johannes kay Lenka na mayroon na siyang kakayahang lumaban muli ngunit bago niya kunin ang kanyang bagong halimaw na Arko dapat niyang sabihin sa kanila ang kanyang layunin. Pagkatapos ay naalala ni Lenka ang lahat ng kanyang pinagdaanan at sinabi sa kanila na siya ang lilikha ng pag-asa. Sa labas ng mga tarangkahan inilagay ni Amemiya at Rindo ang mga gabay na aparato sa isang site na nangyari na ang kanilang dating tahanan. Pagkatapos ay tinawag niya si Rindo sa loob ng kanlungan at nagtanong tungkol sa kanyang paglalakbay sa Aegis. Sinabi sa kanya ni Rindo na isa lang itong manufacturing site ngunit alam ni Emiya na nagsisinungaling siya sa kanya. Bago niya magawa ito aabisuhan siya tungkol sa pagkumpleto ng proseso at nagpa siya si Rindo na umalis. Sa isa pang site dumating ang mga bagong Monster Eater at sinabi ni Kuta kay Lenka na ang mga miyembro mula sa bawat sangay sa mundo ay ipinatawag at sa wakas ay nagsisimula na ang operasyon ng meteorite. Noong nakaraan pinagtatalunan ni Paler at Johannes ang origami sa mundo at nagpa siya si Paler na hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang isang mahal sa buhay para lang labanan ang mga halimaw. Sinusubukan ni Johannes na kumbansihin siya na si Origami ay hindi naghihintay ngunit pinili ni Paler na umatras mula sa eksperimento sa fetus at nais na magtagumpay si Johannes. Sa kasalukuyan nakatanggap si Lenka ng balita na ang kanyang Arko ay hindi pa handa at kailangan niyang sumali sa koponan sa susunod na araw. Pagkatapos ay sinabi ni Rindo na may isa pang balita at pumasok si Alicia mula sa elevator. Ibinalik niya kay Lenka ang kanyang Amerikana at magalang na binati sila. Sinabi rin niya sa kanila na ayos na siya ngayon nang walang takot. Gayunpaman itinuro ni Kuta na hindi na siya ang nagyayelong asong babae na dati niyang kilala. Sa silid ng pagtatalaga hinarap ni Emiya ang mga miyembro ng sangay at inanunsyo ang mga tauhan na makikibahagi sa estratehikong pagpaplano ng operasyon. Inanunsyo niya na si Rindo ang mag-uutos sa forward base camp na namamahala sa mga supply at reinforcement ngunit iminumungkahi niya si Lenka bilang isang taong masangkop para sa papel. Pagkatapos ay nag-alok siyang lumipat kay Lenka sa ikalawang araw para siya ay nasa frontline habang nag-uutos si Lenka. Tinanggap ni Emiya ang kanyang mungkahi at itinalaga ang tungkulin kay Lenka. Pagkatapos ng briefing binati ni Kuta si Lenka ngunit hindi pa rin siya naniniwala na siya ay magiging operation commander. Nagpasalamat siya kay Rindo para sa referral ngunit tinutokso siya ni Rindo. Pagkatapos ay tinawag ni Rindo ang kanilang pansin sa katotohanan na ang kanilang koponan ang namamahala sa Vajra at maaaring kailanganin nilang labanan muli ang PETA. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapadala ng panginginig sa gulugad ni Kuta ngunit tiniyak ni Alicia na sisirain niya ang PETA. Pagkatapos tinawagan ni Emiya si Lenka para sa estratehikong pagpupulong at sinabihan siya ni Kuta na pumunta sa kanyang bahay para sa hapunan. Sa gabi pumunta si Lenka sa bahay ni Kuta para sa hapunan at pagkatapos ng hapunan sinabi niya kay Lenka ang tungkol sa pagsasanay niya kasama si Sukuya. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang layunin sa pagiging isang monster eater ay upang protektahan ang kanyang pamilya at tiniyak din sa kanya ni Lenka na siya ang mamumuno upang walang ibang malito. Pagkatapos ay itinuro ni Kuta ang kanyang pagbuo ng karakter ngunit sinabi niya sa kanya na natagpuan niya ang kanyang layunin at handa siyang ibigay ang lahat. Samantala nagiinuman sina Sukuya at Rindo at pinag-usapan ang Aegis Project. Pagkatapos ay ipinahiwatig sa kanya ni Rindo na tila hindi maganda ang proyekto at anumang maaaring mangyari. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Sukuya na ang kanyang tunay na layunin ay palaging protektahan siya na parang isang pag-amin sa pag-ibig sa akin. Iminungkahi ni Rindo na uminom sila sa gabi. Kinabukasan oras na para umalis ang mga koponan at umupo si Rindo kasama si Lenka. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Lenka ang compass at kinilala ni Rindo na marami na siyang pinagdaanan. Sinabi sa kanya ni Lenka na pinrotektahan siya ng lahat upang patuloy siyang mabuhay at ngayon ang kanyang landas ay nakaukit na gumagana para sa kanya. Nakapagtataka ibinalik ni Rindo ang compass sa kanya sinabi sa kanya na pag-aari niya ito ngayon at dapat niyang ipasa ito sa ibang tao na kailangang hanapin ang kanilang daan. Pagkatapos magsisimula ang misyon at humiling si Amemiya ng mga ulat sa katayuan ng origami sa bawat seksyon ngunit ang mga halimaw ay nasa maraming tao. Kasunod nito ang lahat ng mga koponan ay nag-uulat na sila ay handa at nakatayo.
Kaya naman sinimulan ni Amemiya ang Phase 1 ng Operation Meteorite at ang mga gumagamit ng Gunark sa bawat koponan ay nag-shoot ng mga meteorite sa kalangitan. Noong nakaraan binibigyan ni Johannes si Aisha ng isang item at sinabi sa kanya na ito ay isang alindog mula kay Paler upang matiyak ang kanyang ligtas na paghahatid. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanya at hiniling sa kanya na manalangin para sa kanilang kaligtasan. Bumalik sa mission ground ang meteorite shot sa kalangitan ay sumabog at tumama sa isang malaking bilang ng mga halimaw sa lupa. Sa eroplano sinabihan ni Sukuya si Kuta na maging handa na magbigay ng backup sa sandaling mawala ang mga meteorite. Si Hibari sa punong tanggapan ay nagtapos sa Phase 1 ng misyon at sinimula ni Amemiya ang Phase 2. Ibinigay ni Lenka ang utos at sinimulan ng pangalawang koponan ang kanilang pagbaba sa landing. Sinimulan nilang lumunin ang bawat huling patay na halimaw sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang arco gamit ang ampule. Noong nakaraan sinisimulan ni Aisha ang panganganak habang si Johannes ay nanunood sa salamin. Gayunpaman ang kanyang Oracle Cell Erosiyon ay mabilis na tumataas at ang mga doktor ay nagpasya sa cesarean section. Nang tumama ang scalpel sa kanyang tiyan ang buong silid ay nilamon ng mga origami cell. Sa opisina ni Johannes nag-click siya sa isang button at ina-activate nito ang isang device sa isang lihim na lokasyon. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga halimaw sa hilagang kanluran patungo sa signal. Pagkatapos ay iniulat ni Rindaw ang kakaibang pag-uugali ng mga halimaw sa punong tanggapan at nagpadala si Amemiya ng salita kay Paler. Napansin din ni Lenke na ang direksyon ng mga halimaw ay malapit sa dam settlement at ipinaalam niya kay Rindaw. Sa kabilang banda iniulat ni Paler kay Emiya na pinaghihinalaan niya ang isang malfunction ng device ngunit gumagana ang lahat ng 5 device ayon sa nilalayon. Pagkatapos humingi ng pahintulot si Rindaw na sundan ang mga halimaw at ipinagkaloob ito ni Amemiya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sukuya na alagaan ang mga bagay tulad ng isang leopardo na sumusubok sa kanyang biktima. Tahimik na sinusundan ni Rindaw ang mga Vajra at sa lalong madaling panahon ay nakita niya na silang lahat ay patungo sa kagubatan na gumagabay sa pamayanan. Bumalik sa nakaraan pumasok si Johannes sa lab iniisip kung ano ang nangyari. Pagkatapos isang natitirang cell ang bumungad sa kanya ngunit ang delivery charm ni Paler ay tumutulong sa kanya na maiwasan ang strike. Nakita niya ang kanyang sanggol na umiiyak at hinanap si Aisha. Nakalulungkot isa na siyang bukol ng karne na may asul na core sa gitna. Sa kasalukuyan tumatawag si Johannes sa isang tao na nagsasabi sa tao na oras na para magsimula. Biglang na-disconnecta ang punong himpilan mula sa Rindaw at iniulat ni Lenka na ang Vajra ay pawang patungo sa direksyon ni Rindaw. Pagkatapos ay sinabi ni Amemiya kay Sukuya na magpadala ng mga reinforcement kay Rindaw ngunit biglang lumitaw si Noon Vajra Origami sa site. Ang lahat ay naliligaw at walang makakatulong kay Rindaw. Pagkatapos ay nagpasya si Amemiya na ipadala si Lenka upang tulungan si Rindaw na sinasabi sa kanya na ihahatid nila ang kanyang arc sa site. Sa silid ng pagpapanatili nilaktawan ni Nalika at Paler ang ilang mga pag-andar sa arc at maghanda upang tapusin ito. Pagkatapos ay kinuha ni Lenka ang kanyang Amerikana sa estilo at tumakbo patungo sa copter. Pagkatapos ay kinumplito ni Lika ang kanyang bahagi ng arco at gayon din si Paler. Samantala sa pinangyarihan pinangangasiwaan ni Rindaw ang ilang mga Vajra mismo ngunit marami pang darating sa kanya. Bumaba si Lenka sakay ng helicopter at tumungo sa kinaroroonan ni Rindaw. Gayunpaman ang pinakamasamang kalaban ng lahat ay nagkukubli sa loob ng isang kuweba na may pulang dugong mga mata. Sa labas ng kagubatan ipinagpatuloy ni Rindaw ang kanyang pakikipaglaban sa mga Vajra ngunit tila siya ay natatalo. Bumalik sa punong tanggapan ipinaalam ni Nalika at Paler kay Amemiya na ipapadala nila ang arco ni Lenka sa lokasyon sa lalong madaling panahon at si Lenka na nasa ere na ay umaasa na dumating siya sa oras upang tulungan si Rindaw. Inutusan ni Amemiya si Sukuya na kunin ang unang unit at tulungan si Rindaw na sirain ang device sa locus yung iyon habang ang ibang mga team ang nag-aalaga sa mga halimaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Hibari kung ano ang mali sa kanilang device at sinabi niyang malamang na nahack ito ngunit ang tech team ay nagpapatakbo ng pagsusuri. Sa site ng Vajra ginawa ni Rindaw ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi matalo ngunit nataman siya ng electric bolt ng mga halimaw at halos hindi na sila napigilan. Pagkatapos tinukoy ni Lenka ang kanyang lokasyon mula sa himpapawid at hiniling ang kanyang arco. Pagkatapos ay hiningi ni Lika ang kanyang mga coordinate upang mailunsad niya ang arco patungo sa kanya. Pagkatapos ay inilunsad niya ang arco sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa ilang mga pagbabagong ginawa dito.
Upang gawing maikli ang kwento ang kanyang arko ay mas badas ngayon ngunit maaari itong maging sanhi ng higit na pagkapagod. Pagkatapos sabihin sa kanya ito sinabihan siya ni Lika na bumalik ng buhay at si Lenka ay tumalon mula sa helicopter tulad ni Tom Cruise. Nakilala niya ang kanyang halimaw na arc sa hangin at nakipag-ugnay dito. Pagkatapos ay inispray niya ang lahat ng Vajra sa paligid ng Rindaw gamit ang kanyang mga kanyon at hinayla ang superhero landing. Gayunpaman ang kanyang arko ay humigit kumulang 10 beses sa kanyang laki at nagtataka si Rindaw kung paano niya nagagawang buhatin ang bagay na iyon. Binaril ni Lenka ang natitirang mga Vajras gamit ang mga kanyon ngunit naubusan siya ng amo. Pagkatapos ibinaba niya ang isa sa mga compartment at lumipat sa sword mode. Pagkatapos ay hiniwa niya ang lahat ng mga halimaw sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Rindaw at pinuri ang kanyang bagong arc ngunit hindi pa daw siya sanay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rindaw na huminga ngunit tumanggi siya at sinabi ni Rindaw na dapat nilang alagaan ang mga halimaw ng magkasama. Sa punong tanggapan ipinaalam ni Paler kay Amemiya ang posibilidad ng dagdag na device na tumatawag sa mga halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Hibari kung ang taong responsable sa kanilang kalagayan ay nasa kanilang pasilidad at bakit ginagawa ito ng taong iyon. Sa eksena ng labanan sinabi ni Rindaw kay Lenka ang tungkol sa pagkakaroon ng isa pang device at dapat nilang sirain ito upang pigilan ang pagtitipon ng halimaw. Biglang huminto ang mga Vajra sa pag-atake sa kanila at bumuo sila ng isang bantay ng karangalan para sa kanilang amo ang Dias Pita. Tumingin ang Pita sa bagong arko ni Lenka at ngumiti na ikinagalit ni Lenka. Walang takot nagpa siya si Rindaw na ipaghiganti ito para sa pagpatay sa mga magulang ni Alicia ngunit binalaan siya ni Lenka na ibang-iba ito sa iba pang mga noob na kanilang kinakalaban. Gayunpaman nagpa siya si Rindaw na bulagin muna ito at ibinaton niya ang liwanag na kapsula dito. Tinatakpan ng matalinong si Pita ang mga mata nito gamit ang mga pakpak at bumubulusok sa Rindaw. Iniiwasan niya ito at sinubukan ni Lenka na hampasin ito sa ibaba ngunit tumalon ito sa hangin. Pagkatapos ay sinubukan ni Rindaw na hampasin ito sa hangin at hinaranggan nito ang kanyang welga. Sabay-sabay nagawang tamaan ito ni Lenka ng isang kanyon habang nasa himpapawid pa ito at naasar ito pagkalapag. Pagkatapos tumakbo ito sa kagubatan at sinundan nila ito. Biglang nagsimulang umatake ang puno at napagpasyahan ni Rindaw na manipulahin ng Pita ang puno. Pagkatapos ito ay umuungal at ang mga baging ay lumabas sa lupa at hinawakan ang mga ito sa binti. Ang Pita pagkatapos ay tumalon pababa ngunit dumating sina Sukoya Kute Alicia at Soma. Ngayong kompleto na ang unang unit si Rindaw ay nagbibigay ng kanyang karaniwang pananalita ngunit ang Pita ay natatawa sa kanilang kalokohan. Sa punong tanggapan nalaman ni Hibari na ang hack ay panloob at ang terminal kung saan ito ginawa ay pagmamay-ari ni Ogar Uma. Pagkatapos ay dinala ni Amemiya ang mga sundalo sa ospital upang arestuhin siya ngunit wala na siya. Sa kagubatan inutusan ni Rindaw sina Soma at Kute na alagaan ang puno habang hawak niya ang Pita. Iniiwasan ng Pita ang lahat ng mga pag-ataking ibinabato dito at kinikilala ni Rindaw ang bilis nito. Sinabi ni Hibari kay Amemiya ang tungkol sa pinagmulan ng Ogar Uma at wala siyang nakitang kaina hinala hanggang sa matagpuan ng isa sa mga sundalo ang record ng hypnosis ni Alicia. Habang pinapanood ito ni Amemiya ang mga salita ay nag-trigger kay Alicia sa larangan ng digmaan at nagsimula siyang mag-shoot sa paligid ng kagubatan ng walang layunin na nakakagambala sa misyon. Mabilis siyang hinampis ni Sukoya gamit ang kanyang arko at bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng tawad at sa lalong madaling panahon silang lahat ay nakulong habang nakikipaglaban sa mga puno. Si Lenka ay sumigaw kay Alicia upang tulungan si Rindaw ngunit patuloy siyang humihingi ng tawad sa kanyang namatay na mga magulang. Pagkatapos ay sinisigawan siya ni Lenka upang mahawakan at hindi siya mahinang payaso ngunit isa sa pinakamalakas na kumakain ng halimaw na nakita niya. Pagkatapos ay inituwid niya ang kanyang ulo at binaril ang Pita na iniligtas si Rindaw mula sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga ito mula sa mga puno ng baging at humingi ng paumanhin kay Lenka. Ibinigay ni Sukoya kay Alicia ang kanyang sombrero at sinabi sa kanya na huwag palaging kumilos ng matigas dahil sila ay isang koponan. Bigla silang nakarinig ng malakas na putok mula sa pamayanan at sinabihan sila ni Rindaw na tumungo sa dam habang pinipigilan niya ang Pita. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Lenka ang tungkol sa mga tao sa pamayanan na pinuprotektahan ni Rindaw. Nagulat silang lahat dito at sinabihan sila ni Rindaw na mabilis na sirain ang device.
Pinilit ni Sukuya na manatili sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Lenka na dapat silang pumunta dahil ang kanilang misyon ay iligtas ang mga tao. Kinumbinsi rin siya ni Rin daw na gagawa siya ng paraan upang mabuhay kahit na maging mahirap ang mga bagay. Hinihiling din sa kanya ng lahat ng iba pang miyembro na bumalik sa kanila ng ligtas kasama si Alicia na nag-aalok na gawin siyang birch. Hindi alam ni Rin daw kung ano iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lenka na ituro sa kanila ang landas kung ang iba ay mawawala sa kanilang landas at sinabi ni Lenka na hihintayin niya siya sa punto ng pagtatagpo. Pagkatapos niyang umalis kinikilala ni Rin daw ang kanyang koponan bilang isang mahusay at ipinagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa pita. Sinubukan niya ang kanyang makakaya ngunit hindi siya mapapantayan para dito at siya ay natamba sa isang bato. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpabuga ng usok at magpahinga ngunit natapakan ni Pita ang light capsule na itinakdanan niya bilang isang bitag. Pagkatapos ay sinubukan niyang putulin ang pita ngunit hinaranggan nito ang kanyang pag-atake at ngumiti. Pagkatapos ay pinapataas niya ang bilis ng arko ng chainsaw at may naputol. Ilang taon pagkatapos ng kapanganakan ni Soma si Johannes ay nasa estado pa rin ng depresyon at nagpasya siyang wakasan ang lahat. Gayunpaman siya ay nailigtas at sa ospital sinabi sa kanya ni Paler ang tungkol sa posibilidad ng origami na lumunin ang kanilang sarili at ang Earth kaya't i-reset ang mundo tulad ng dati. Kinuha ito ni Johannes at nagpasya na matutupad niya ang pag-asa ni Aisha. Sa kagubatan ng unang unit ay dumating sa talampas ngunit natuklasan na ang mga Vajra ay napakalapit na sa pamayanan. Bago maibigay ni Lenka ang mga susunod na tagubilin nakita nila ang pita sa bangin sa tapat nila at sa bibig nito ay ang pulse heiress ni Rindo. Sa punong tanggapan iniulat ni Hibari na hindi niya mahanap ang buong unang unit marahil dahil nasa lugar sila na nagdudulot ng interference sa radyo. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Amemiya na ipadala ang pangalawang unit dahil naabot na nila ang kanilang core acquisition quota. Biglang nagsimulang mag-malfunction ang device ng pangalawang team at gayon din ang iba pang mga team na humahadlang sa kanilang paglipat. Pagkatapos ay nagulat si Amemiya kay Johannes ang orihinal na ahas at pinahintulutan niyang sirain ang lahat ng mga device. Sinabi rin niya sa kanya na hanapin si Ogar Uma sa lalong madaling panahon at sinabi sa kanya na umaasa siyang ligtas si Rindo kasama ang lahat. Pagkatapos ng tawag ngumiti siya na parang perv at sinabing mayroon siyang gamit para sa unang unit pagkatapos ng lahat. Sa kagubatan nasira si Sukuya matapos makita ang pulse heiress ni Rindo sa bibig ni Pita. Sinisisi ni Alicia ang sarili para dito at tinanong ni Kuta kung patay na si Rindo. Gayunpaman sinabi ni Lenka sa kanila na hindi pa nila alam iyon ngunit galit na sumugod si Soma sa ulo upang labanan ang Pita. Pagkatapos ay sinundan ni Lenka si Soma at kinumbinsi ang kanyang sarili na si Rindo ay hindi pa patay. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake sa pita nagawa ni Lenka na iligtas si Soma mula sa pagkalipol ng pita ngunit tinanggal niya ang kanyang mga kamay na sinasabing nakaharang siya. Nakita ni Lenka ang isang patak ng luha sa mga mata ni Soma ngunit tumakbo din si Sukuya papasok ang mga baril ay nagliliyab sa pita. Sinubukan ni Lenka na pigilan siya ngunit sina Alicia at Kuta ay sumama sa pag-atake. Sa kasamaang palad madali silang natalo ng pita at ikinalungkot ni Lenka na hindi sila mananalo sa ganitong paraan. Pagkatapos ay nakita ni Sukuya ang pulse heiress ni Rindo sa lupa at dinampot niya ito. Niyakap niya ito at sinigaw ang pangalan nito. Lumapit sa kanila ang pita ngunit humiwalay din si Lenka at iniisip kung ano ang gagawin. Pagkatapos tinawag siya ng batang babae mula sa pamayanan at sinamahan siya ng mga residente ng pamayanan. Pagkatapos ay nag-aalok siya na tulungan si Lenka na iligtas ang lahat at naalala niya ang mga huling salita ni Rindo sa kanya. Lumipat si Lenka sa commander mode at hiniling sa mga residente na kunin ang kanyang koponan upang muling pangkat. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Soma upang talunin ang pita. Dinala ng mga residente ang lahat sa base at tinulungan ni Soma si Sukuya habang nagdadalamati siya kay Rindo. Matapos tipunin ng lahat tinanong ni Lenka si Sukuya kung naaalala niya ang batang babae at naalala niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tinutulungan ni Rindo ang mga taong tinanggihan ni Fenrir at ang kailangan nilang gawin ngayon ay sundin ang mga utos na ibinigay niya sa kanila. Pagkatapos ay nagtanong si Kuta kung paano nila matatalo ang mga halimaw at sinabi sa kanya ni Lenka na sila ay malakas. Kailangan nilang maniwala sa kanilang sarili at sa bawat isa upang sirain ang mga halimaw. Sinimulan nila ang plano at nag-aalok si Soma na sirain ang gabay na aparato. Sinabi ni Nakute at Sukuya na maabala nila ang Vajra at ang huling dalawa sina Lenka at Alicia ang bahala sa pita.
Pagkatapos ipinaalam ng mga residente kay Lenka ang tungkol sa isang bagay na nahulog sa lawa ilang gabi bago ngunit pagkatapos nilang suriin ito wala doon. Pagkatapos ipinakita nila kay Soma kung saan nanggaling ang tunog at tumalon siya sa tubig tulad ni Michael Phelps. Ang maliit na batang babae pagkatapos ay nagtanong tungkol kay Rindo at sinabi sa kanya ni Lenka na siya ay may isang utos na tumakbo. Nagsisimulang magpaulan sina Sukuya at Kuta ng mga kanyen sa mababang buhay na mga Vajra habang sina Alicia at Lenka ay nakikipag-ugnayan sa Big Boss. Binaril ni Lenka ang pita ngunit naiwasan niya ang lahat ng mga kanyen na ubusan pa rin siya. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang espada at hinampes ito ngunit naputol nito ang isang bahagi ng kanyang arko. Pagkatapos ay tinawag niya si Alicia at pinaputukan niya ito ng mga kanyen. Kasunod nito binuksan ni Lenka ang isa pang bahagi ng kanyang arko at nasusunog ito sa init. Pagkatapos ay tumalon siya at hinampes ang pita mula sa itaas ngunit nakaharang ito sa welga. Gayunpaman ang init ay nagsimulang umabot sa pakpak nito at mabilis nitong pinalibutan ng kuryente ang sarili upang palayasin si Lenka. Sa loob ng karagatan sa wakas ay nakita ni Soma ang aparato at hinaipan ito ng kaunti gamit ang kanyang arko. Pagkatapos ay nagsimulang lumayo ang mga Vajra mula sa tabing ilog. Sa panahon ng pakikipaglaban sa pita sina Lenka at Alicia ay sinalakay ang halimaw ng sabay-sabay gamit ang mga espada at mga kanyan. Gayunpaman hindi sila tugma para dito. Habang hinaharangan ang pakpak nito nagsimulang pumutok ang arko ni Lenka at tinamaan ng pita si Alicia gamit ang mga electric bolts. Kasunod nito ang unang unit ay muling nagsasama para sa panghuling laban ng boss. Sa kanilang maraming pag-atake at pagwelga sa pita na pagtanto ng Kuta na direktang tumama sila dito ngunit tumalon si Soma para suluhin ito. Gumagawa si Soma ng isang pag-atake ngunit tumpak itong nabasa ng pita at tumalon palayo. Pagkatapos ay napansin ni Lenka na ang isang bahagi ng mga pakpak nito ay pumutok at tinawag ang atensyon ni Soma dito. Sinasabi rin niya sa iba na tunguhin ang crack na iyon. Pinagsama ni Sukuya at Kuta ang kanilang arko at bumaril ng ibang uri ng kanya na lumilikha ng Bermuda Triangle sa kalangitan at humihigop ng mga kislap ng pita. Naasar ang pita at nahuli ito ni Lenka na tumatamlay at hinampas ang putok nito. Sinusubukan nitong tumakas ngunit gumagamit siya ng laser function sa kanyang arko para pigilan ito sa paggalaw. Pagkatapos ay ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas at pinalalakas ang kanyang cell aerosion upang maputol ang pakpak. Binasag niya ang kanyang arko sa proseso at ang pita ay napupunta sa Red Hot Beast mode. Nilagyan nito ng kuryente ang lahat sa dinadaanan nito at sa wakas ay hinampes si Lenka sa lupa. Gumapang si Lenka sa lupa gamit ang kanyang arko at kinikilala ng iba ang kanyang pasa bilang pagguho ng Oracle Cell. Gayunpaman hindi sila sumuko at naglunsad sila ng panghuling pag-atake sa pita. Nakalulungkot na talo sila nito at tumatawa sa kanilang mga mukha. Nakakagulat nagsimulang tumawa si Soma at malamang na nagtataka ang pita kung bakit ngunit malalaman nito. Nakatayo si Lenka sa likod nito na ang putol na pakpak nito ay nakakabit na sa kanyang arko. Pagkatapos ay pinutol niya ang depensa ng pita nang madali nang dumapo ito sa sahig. Si Lenka pagkatapos ay gumagalaw patungo dito ngunit si pita ay umuurong paatras na parang duwag na pusa. Pagkatapos ay hiniwa niya ang mga pakpak ng pita at ibinaon nito ang buntot sa kanya. Lumipad ang Amerikana ni Lenka na nagpaisip sa kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay nataman. Ngunit sa pag-iisip si Lenka ay bumaba mula sa itaas tulad ng mana at sinaksak ang pita diretso sa core na nagiging Naruto na mababa ang budget sa proseso. Pagkatapos ng labanan tumingin siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan at sinabi sa kanila na sila ang pag-asa at pagkatapos ay nahimatay. Noong nakaraan tinatanggap ni Johannes si Paler sa silangang sangay ng Fenrir at binibigyan siya ng maswerteng alindog. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ginamit niya ito bilang isang prototype upang bumuo ng isang mas malakas na nakabaluti na pader. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Paler ang Aegis Project sa isang tablet ngunit sinabi sa kanya na ang proyekto ay pabalat lamang. Nagulat si Paler matapos makita ang susunod na slide sa tablet. Natuklasan ni Paler na ang Aegis Project ay isang paraan lamang upang kumilos bilang isang launching pad para sa isang rocket kung saan ang maingat na piniling mga tao ay pupunta sa kalawakan upang hintayin ang lumalamon na pahayag bilang bahagi ng ARC project. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Paler na hindi niya nilayo na makagambala sa kanyang napakahalagang desisyon ngunit hahanapin niya ang kanyang paraan upang iligtas ang sangkatauhan.
Pagkatapos ay itinuro niya na darating ang panahon kung kailan magkakaroon ng talino ang origami at maaari pa nga silang mabuhay kasama ng sangkatauhan. Hindi sumasang-ayon si Yohanes sa kanya at tinawag si origami na walang anuman kundi mga halimaw na dapat sirain. Sa kasalukuyan sinabi ni Oguruma kay Yohanes na itinapon niya si Rindo ayon sa utos at lubos niyang inaasahan na pagkatapos itapon ang kanyang karera makakasama niya siya sa art project. Pagkatapos ay itinanong niya kung kailan magaganap ang lumalamon na apocalypse ngunit sabi ni Yohanes sila mismo ang gagawa nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang garahe at ang mga selula ng orakulo ay bumubulusok mula rito. Pagkatapos ng labanan nagbigay si Yohanes ng peking pagsasalita tungkol sa paghahanap kay Oguruma na nagplanong isabotahe ang kanilang misyon. Si Soma ay naghahanap sa paligid ng site upang mahanap si Rindo ngunit isang madilim na anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Tumingin siya sa likod at sa tingin niya ay guni-guni niya lamang iyon. Pagkaalis niya nananatili ang madilim na figure. Sa punong tanggapan ang unang unit ay nagtitipon sa silid ng pagtatalaga para sa pagtatalaga ng bagong kapitan si Lenka. Pagkatapos ay binigay niya sa kanila ang parehong mga panuntunang sinabi ni Rindo. Samantala sa kabila ng dingding isang maitim na figure ang lumukso sa mga labi at naghulog ng mga lata ng pagkain sa paanan ng ibang tao. Umakyat ang usok mula sa kinaroroonan nila at ang halimaw na arko ni Rindo ay gumagalaw sa maintenance room.